Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2881. Walang problema. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Ha? Sandaling nagulat si Cedric. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Magtiwala ka sa akin. Hindi ito ang oras para makipag-ugnayan tayo sa mga tao mula sa Returning Sword Sect. Base sa pagkakaintindi ko sa mga taong ito, siguradong hindi sila uupo at hihintayin ang kanilang kapalaran. Tiyak na darating sila sa Mount Dragon Tiger bukas. Natatakot ako na hindi nila gagawin, sabi ni Alex. Nagulat na naman si Cedric. Nanlaki ang mga mata niya nang magtanong, anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Alex, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmula sa walang hanggan na layunin ng pagpatay. Sir, manatili ka lang dito at manood ng magandang palabas kung mayroon kang bakanteng oras. At, mula ngayon, huwag kang pumunta sa labas ng dambana ng Mount Dragon Tiger maliban sa kalsadang iyon sa main gate. Sir, if you'll excuse me, may importante pa akong aasikasuhin. Inakbayan ni Alex si Ins at naglakad papunta sa likod ng shrine. May isa pang pinto sa likod. Maraming kwarto ang nakita ni Alex nang lumabas siya. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang iyon para pagalingin ang katawan nito, at natural, hindi niya ito maipakita. Sabay abot ni Shelly at hinawakan ang Cauldron of the Nine States. Sa kalaunan, siya ay naging isang bahid ng pulang ilaw at sumugod sa palasyo ng isip ni Alex. Napakurap-kurap si Jade habang nagtatanong, ano ang gagawin nila doon. Alam na alam niya ang mga pinsala ni Ins. Si Ins ay halos hindi na magamot. Agad na naging kakaiba ang ekspresyon ng karamihan. Gagamot ni Alex ang kanyang mga sugat, sabi ni Beatrice. Hindi napigilan ni Pixie ang humalaklak na tila perwisyo. Pinandilatan ni Luna ang baboy. Pixie, anong tinatawa-tawa mo? Gusto kong pagalingin ang mga pinsala ng isang tao sa ganoong paraan din. Tumanggaw si Luna. Walang problema. Hahanapan kita ng maganda at batang baboy bukas. Asterisk. Sa silid, si Ins ay nakahiga sa kama, hindi makagalaw ng isang kalamnan sa kanyang kasalukuyang estado. Sa pagtingin kay Alex ng malapitan, hindi niya akalain na haharapin niya ang isang nakakahiya at kakaibang pangyayari. Ahem, Ins, dahan-dahan lang. Ang lahat ay para sa pagpapagaling ng iyong mga sugat, sabi ni Alex para itago ang kanyang kahihiyan. Kumunat ang noo ni Ins. Ang ibig mo bang sabihin ay wala kang pananagutan sa pagtulog sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon nga ang ibig kong sabihin, nakangising sabi ni Ins. Alex Rockefeller, alam ko kung anong klase kang lalaki. Na-in-love ka sa kung sinong babae ang makita mo at hindi tapat. To put it politely, you are a sweet guy, but in fact, isa kang irresponsibleng scumbag. Ang lalaking gusto ko, si Ins Larkin, ay dapat italaga sa akin kahit papaano. Kaya, kailangan mong maging responsable para sa mga salitang iyon, o mas mabuting huwag mong sabihin ang mga ito. Ang lahat ng ito ay simpleng medikal na paggamot. Panipi-panipi, bahagyang natulala si Alex. How could she change her attitude so fast? Mukhang bigla na lang siyang nahulog sa akin. Gayunpaman, narinig niya ang boses ni Shelly sa kanyang mga sasakyan. Marami kang asawa at mistresses, ngunit hindi mo maintindihan ang malinaw na intensyon ng isang babae. Masasabi ko lang na hindi mo naiintindihan ang mga babae. Natigilan si Alex. Miss Omniscient, pinaplano mo bang panoorin ang buong proseso? Hindi ka ba isang Buddhist cultivator? Paano mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa pag-iibigan ng mga babae? Nakapunta ka na ba doon? Tapos na, my ass. Alam ko lang na habang tumatagal ka, mas payat ang pagkakataong gumaling siya, at mas maraming vital energy ang mauubos. Grip, hinubad ni Alex ang damit ni Ins at sinuntok siya. Kabanata 2882. Kung paanong si Alex ay natutulog, kay Ins o sa halip, sa panahon ng paggamot, ang labas ng mundo ay nagkakagulo na. Hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa Returning Zeal Headquarters sa California. Nais nilang matukoy kung aling partido ang mahuhulog sa pagitan ng Returning Sword Sect at Alex, na bumalik sa buhay. Dalawang ganap na magkasalungat na opinyon ang nagsimulang lumitaw sa internet.
Ang isang panig ay nagpahayag ng kanilang suporta para kay Alex, habang ang isa ay sumalungat sa kanya. Mula nang lumitaw ang return ng Sword Sect, ang kanilang mga aksyon ay hindi kailanman sumasalamin sa pag-uugali ng isang makadiyos na sekta sa paglilinang. Sa kabaligtaran, tinahak nila ang landas ng demonyo, kung saan uunlad ang mga nagpapasakop sa kanila at napahamak ang mga lumalaban. Ang kanilang madyugo at walang prinsipyong mga pamamaraan ay maaaring magdulot ng panginginig sa gulugod. Dahil doon, bumaba ng husto ang kredibilidad ng opisyal ng Amerika. Ngayon, bumaba ang kaligtasan ng publiko sa Amerika sa pinakamababang punto nito at miserable ang mga mamamayan nito. Gayunpaman, dahil walang awang lumabas si Alex at inilabas ang kanyang espada sa return ng Sword Sect, nakita ng mga tao ang isang kislap ng pag-asa sa kadiliman. Siyempre, malakas ang ibinigay nila sa kanya ng kanilang suporta. Sa kabilang banda, kinundena ng kalabang panig si Alex dahil sa sadyang pag-uudyok ng gulo at sigalot. Tila ninanais niyang makitang nasa kaguluhan ang mundo, at hiling na sana ay ilabas ng nagbabalik na Sword Sect ang kanilang galit sa mamamayan. Pinipilit niya ang return ng Sword Sect na pumanig sa Rekshasa Temple at malamang napatayin ang lungsod ng California. Ang masaklap pa, ang Switch TV ang nagudyok ng mga ganoong komento. ******. Kinabukasan, ang tagapagtanggol ng return ng Sword Sect, si Damian Yakov, ay nagdala ng 7 eksperto mula sa return ng Sword Sect at nagmamadaling pumunta sa California. Kailangan niyang lumuhad sa harap ng isang negosyong pamilya. Iyon ay ganap na imposible. Gayunpaman, nakatanggap si Damian ng utos mula sa Sectmaster na kailangan niyang ibalik ng ligtas ang batang Sectmaster. Kailangan niya muna siyang makuha, kahit na ang kanyang pamilya ay lipulin. Dahil doon, ang kanyang pangunahing prioridad ay pumunta sa return ng Zale headquarters at iligtas ang batang Sectmaster. May kabuuang 8 tao. Hindi sila pumunta ng palihim kundi sa mga advanced na hayop na alagang hayop. Ang lahat ay nakasakay sa isang malaking immortal na crane. Ang 8 Snow White immortal crane na nagdala sa kanila ay umungal sa kalangitan habang lumilipad. Ito ay isang pagdating lamang ng mga immortal. Marami sa mga nanood ng mga pag-unlad ay nakita ang walang kamatayang mga crane sa kalangitan. Biglang napuno ng aktibidad ang internet. Nandito na sila. Nandito na sila. Galing sila sa Yukon kaagad. Papunta talaga sila habang nakasakay sa mga crane. Mukhang ibang mundo ito. Malapit na silang makarating sa return ng Zale headquarters. Guys, sa tingin ba ninyo ang mga tao ng return ng Sword Sect ay luluhod sa harap ng Thousand Miles Conglomerate? Baliw ka ba? Paano ito posible? Kung talagang gagawin nila iyon, mas mabuting maghanda silang makaalis sa return ng Sword Sect. May nagsuri na si Alex ay may disenteng lakas, ngunit sa pinakamaganda, siya ay nasa Advanced Tribulation Crossing. Pangunahing umaasa siya sa mga spell formation na itinakda niya para patayin ang mga tao mula sa return ng Sword Sect. Bukod dito, nakapatay lang siya ng ilang disipulo. Hindi ba't hindi nasaktan ang batang Sectmaster ng return ng Sword Sect? Pagkatapos ng lahat, ang spell formation na itinakda ng isang Tribulation Crossing Cultivator ay may limitadong kapangyarihan. Jeez, tunay na walang ingat si Alex Rockefeller sa pagkakataong ito. Kung kaya niyang manatiling nakatago, dahan-daw ang umunlad at palihim na dagdagan ang kanyang lakas. Siya ay tiyak na magiging isang walang katulad na puwersa ng labanan sa hinaharap. May lohikal na nagsuri kay Alex sa internet bilang isang dalubhasa. Sa Mount Dragon Tiger, Jade, Bonty, Butcher, Cedric, at ang iba pa ay binibigyang pansin ang mga paggalaw sa California. Maraming miyembro ng Flying Eagles ang nagtatago sa downtown, at sunod-sunod na ipinadala ang mga mensahe sa kanila sa pamamagitan ng isang dedikadong network. Dumating na ang mga tao mula sa return ng Sword Sect. 8 tao mula sa return ng Sword Sect ang dumating. Bawat isa sa kanila ay sumakay ng mga crane dito. Naabot na nila ang langit sa itaas ng Rockefeller Manor. 2 tao ang bumaba at sumugod sa Rainbow Spell Formation habang nakasakay sa mga immortal na crane. Sila, huminto ang boses. Si Jade at ang iba pa ay napagod. Hinihintay nila ang natitirang mga mensahe. Maya-maya, kalahating minuto na ang lumipas. Pagkatapos, lumipas ang 1 minuto, ngunit walang boses na naririnig. Ano ang nangyayari? Sumugod sila sa spell formation, at pagkatapos, nag-aalalang tanong ni Jade.
Sumagot ang miyembro ng Flying Eagles sa eksena, "Teka. Naghintay pa sila ng 2 minuto, pero wala pa ring commotion." Kinakabahan din si Cedric. "Anong nangyari?" "Maghintay," sagot ng miyembro sa pinangyarihan. Kabanata 2883. Galit na galit si Cedric. "Teka, *esko. Sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon. 3 minuto na tayong naghihintay, wala pa ring balita." Sumagot ang miyembro sa eksena, "Naghihintay ang lahat dahil hindi na makita ang 2 iyon pagkatapos bumaba." Si Damian at ang iba pang nasa langit ay naghihintay na rin. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa makulay na harang na nagtatago sa lahat ng nasa loob nito. "Protector Yakov, wala silang bakas. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" "Hindi pwede. Hindi ka ba makatawag sa telepono? Tawagan ang iyong Sectmaster at tanungin siya tungkol sa sitwasyon." Marami sa lupa ang nanunood sa kanila, at sa kanilang pagtataka, isang Sword Immortal mula sa Returning Sword Sect ay naglabas ng telepono at tumawag habang nakasakay sa isang immortal na crane. Tunay na kapansin-pansing eksena, akalain ng mga hindi nakakaalam na sila ay nasali sa isang commercial. Gayunpaman, hindi natuloy ang tawag. ******. Nang mga sandaling iyon, naging balisa rin si Jaden at ang iba pa. Ngayon pa lang, nakatanggap pa sila ng balita na dumating na ang kanilang mga miyembro ng sekta at may 2 tao na nagmamadaling bumaba. Naghintay sila ng matagal hanggang sa mapagod sila, ngunit wala man lang gulo. "Nightingale, tumawag at magtanong tungkol sa sitwasyon," tanong ni Jaden. Biglang naging secretary ni Jaden si Nightingale. Bagamat siya ay nakulong sa spell formation, hindi siya nataranta ngunit sa halip ay nabuhayan siya ng loob. Sa kaibuturan niya, nagpasalamat pa siya kay Alex dahil binigyan siya ng pagkakataong mapalapit ng husto kay Jaden. Naniniwala siya na magagalaw niya ang puso ng iyong Sectmaster sooner or later. Naniniwala rin siya na hanggat dumating ang mga eksperto mula sa Returning Sword Sect, magagawa nilang durugan ang nakakalokong spell formation na ito sa pasukan ng Rockefeller Manor. Di nagtagal, napansin ni Nightingale na hindi gumagana ang kanyang tawag sa telepono. Walang signal. Sinubukan na niya ito sa ilang lugar, at wala pa ring signal. Hindi nila alam na ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay tunay na na-activate nang may pumasok sa spell formation. Mula sa oras na iyon, ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay naghampas ng mga pangil nito, na nagpapakita ng tunay na kulay nito. Pangalawa ang proteksyon, samantalang ang pagpatay sa mga immortal ang asensya nito. Siyempre, ang isang bagay tulad ng mga signal ng mobile phone ay ganap na ihiwalay. Kahit na ang Divine Consciousness ay hindi na makakapasok sa spell formation. Mula ngayon, ang mundo sa loob ng Rainbow Spell Formation ay halos wala na. Para itong nasa loob ng isang urn na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. *****. Kinawian ni Damian ang kamay niya. "Otter, Warren, bumaba ka at tingnan mo. Mag-ingat ka, may kakaiba sa spell formation na ito." Isang huni ang isinagot ng 2 subordinate. Sa pagkakataong ito, hindi sila direktang bumaba mula sa langit ngunit dumapo sa lupa na nakaharap sa pangunahing gate at pumasok sa pasukan doon. Gayunpaman, nawala ang 2 tao sa sandaling dumampi ang kanilang mga katawan sa ningning ng bahaghari sa pasukan. Galit na galit si Damian. Pagkatapos ng 5 minuto, umungol siya, "Atake the spell formation and break through together." Boom! 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 Ang unang alon ng mga pag-atake ay dumapo sa spell formation sa kalangitan. Ang mga pag-atake ay nawala at hindi na gumawa ng mga alon. Gayunpaman, isang bagay na hindi ka panipaniwala sa lalong madaling panahon ay naganap. Isang kalawakan ng pilak na starburst ang biglang bumaril mula sa rainbow glow sa spell formation, ang bilis nito ay higit pa sa bilis ng liwanag. Isang malawak na liwanag ang tumama kay Damian at sa iba pa. Tapos, nawala na rin si Damian at ang iba pa. Maging ang mga immortal na crane sa ibaba nito ay naglaho, at walang naiwan na para bang ang lahat ay ilusyon lamang. Ano ang nangyayari? Nasaan ang mga tao? Bakit sila biglang nawala? Si Jeremy, ang Sectmaster sa malayo sa Yukon, at si Ash, ang Supreme Elder, ay mabilis na nakatanggap ng balita na ang batang Sectmaster, si Damian,
ay nawawala at ang 7 iba pang eksperto na nagpunta upang iligtas siya ay biglang nawala kung saan ang kanilang kapalaran, na natiling hindi sigurado. Ano? Pati si Protector Yakov ay nabigo. Ganyan ba talaga nakakatakot ang spell formation sa return ng Zeal Headquarters? Tumungo muli, Elder Gaius, Elder Stalin, Protector Lloyd. Magdala ng 100 disipulo at pasabugan ang pagbuo ng spell na iyon, anuman ang mangyari. Huwag na huwag kang babalik kung hindi mo mailigtas ang iyong Sectmaster. Kabanata 2884. Si Jeremy ay nakipag-date kay Jaden, ang kanyang anak, ng labis. Ito ay dahil si Jaden ang kanyang nag-iisang anak at supling. Salamat sa kanyang paglilinang, nawalan ng lakas si Jeremy matapos magkaroon ng kanyang anak na si Jaden. Bukod dito, ang epektong ito ay permanente, at kahit na siya ay nasa antas na ng demigod, wala siyang paraan upang maibalik ang aspetong iyon sa orihinal nitong estado. Kapag natanggap na nila ang order, umalis ang mga nangungunang echelon ng returning sword sect. Ang Supreme Elder, Ash, ay nagsabi, pinapayagan kang gamitin ang immortal slaying ship ng sekta. Sa sandaling iyon, ang atensyon sa returning sword sect ay umabot sa isang bagong taas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Ang Sword Immortals ng returning sword sect ay sumakay ng mga immortal na crane at lumapit ngunit nawala sa manipis na hangin ng hindi kumakaway. Kahit na ang mga kilalang influencer ay nagpahayag sa publiko na ang 8 Sword Immortals mula sa returning sword sect, na dumating upang iligtas, ay naabot ang kanilang pagkamatay. Tamang-tama, sumakay sila ng walang kamatayang mga crane upang matugunan ang kanilang pagkamatay. Matatalo ba talaga ni Alex Rockefeller ang returning sword sect na mag-isa? Pinahirapan niya ang returning sword sect ng mabibigat na casualty nang hindi ipinakita ang kanyang mukha. Nakakamangha talaga ang spell formation na ito. Lumilitaw na ang batang sectmaster ng returning sword sect ay itinapon sa kulungan. Paano mo nalaman? Hindi ba patay na siya? Ang ganitong mga direktang haka-haka ay nagdulot ng kaguluhan sa internet. Kung ang batang sectmaster ng returning sword sect ay tunay na patay, kung gayon ito ay isang malaking bagay. Kahit na ang mga tao mula sa iba pang 5 sinaunang sekta ay nakatuon ang kanilang mga mata sa California, ano pa ang mga normal na tao? Sa Rakshasa Temple, ang sectmaster, si Alex Rockefeller, ay hinarap ang returning sword sect pagkatapos niyang bumalik. May suporta ba siya? Siguro susundan niya tayo sa Rakshasa Temple, di ba? Balita ko, love maniac ang lalaking ito. Maaari siyang mamatay para sa kapakanan ng kanyang mga babae. Marami na kaming nasaktan sa mga babae niya this time. Wala siyang dahilan para pansinin tayo. Magpadala ng mga tao sa California. Kung kinakailangan, makipagsanib puwersa sa returning sword sect at sirain ang demonic formation na iyon. Para kay Alex Rockefeller, wala siyang dapat katakutan. Sa Snow Dragon Valley, bigyang pansin ang sitwasyon sa California. Magiging variable si Alex Rockefeller. Panipi. Sa Lightning Pavilion. Magpadala ng mga tao sa California at iligtas si Alex Rockefeller kung kinakailangan. May chismis na expert siya sa spell formations. Marahil ay mas mahusay siya kaysa sa inaasahan namin, ang uri ng talento na kailangan ng aming sekta. Sa Demonic Spirit Cult. Ano? Sectmaster, liligawan mo si Alex Rockefeller. Hindi naman kailangan, di ba? Sectmaster, ikaw ang walang katulad na Demon Master na may matayog na katayuan. Isa lang siyang wasteland native. Ano ang kaya niya? Kasalukuyan, lumabas na ng kwarto si Alex. Si Alex ay gumugol ng kalahating araw at isang buong gabi para ibalik si Ins mula sa pintuan ng kamatayan. Hindi siya sigurado kung gaano karaming vital energy ang naubos niya pero may napansin siya. Nakakatakot lang ang recovery ability ng kanyang katawan dahil nakuha niya ang True Martial Meru sa True Martial Shrine. Ang kanyang pangalawang mahahalagang enerhiya ay hindi mauubos, bagaman. Kung hindi ang katawan ni Ins, hindi niya ito matitiis. Malamang na makakapagbigay siya ng sapat na halaga ng vital energy sa napakaikling panahon. Sa pag-iisip tungkol sa proseso ng paggamot, bahagyang hindi nasisiyahan si Alex. Sa pagsusuri kay Ins, isang salita lang ang naiisip niya, masunurin. Siya ay ganap sa kanyang awa.
Siyempre, same time siyang gagabayan ni Alex at sasabihin ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nahawakan sa kanyang buhay at ipinaliwanag ang terminong, postura, mula sa mga aspeto ng medisina, antropolohiya, neurolohiya, kalamnan, at buto. Kaya naman, naging learning experience din ito. Kabanata 2885. Ang Soul Substitute Lotus Seed ay isang consumable item kung tutuusin. Ito ay mababawasan sa bawat paggamit. Sa panimula, hindi ito pang matagalang solusyon. Maaari ba itong mapunan muli sa pool of afterlife of the underworld? Ang underworld ay napunta sa Netherrealm kasama si Revealer Maha at si Alex ay hindi sigurado kung ang problema ng kanyang ina ay malulunasan sa parehong paraan tulad ni Ana. Nasira ang kaluluwa ni Ana, ngunit nandoon pa rin ang pinagmulan nito, samantalang ang kaluluwa ng kanyang ina ay tuluyan ng nawala. Sa maraming pasyente, ang kalagayan ni Mystic Maiden ang pinakamahirap. Medyo nabasag ang katawan ng Mystic Maiden of the Nine Heavens. Niyakap siya ni Alex at hinawakan ng kanyang mga daliri ang mga bitek sa kanyang katawan na tila tuyong balat ng puno. Paano ito nangyari? Ang iyong katawan ay ginawa ng chaos beads, ngunit napakadali mong nabasag. Hindi ka ba masyadong marupok? Itinaas ng Mystic Maiden ang kamay niya at hinampid siya. Basag. May asterisk S. Buhay pa ako. She then continued, puwersa kong ginamit ang forbidden spell. Hindi ito ang aking katawan, kung tutuusin. Kalimutan mo na ito. Kailangan kong bumalik sa katawan mo. At saka, hindi ko na basta-basta makondensed muli ang aking pisikal na katawan sa pagkakataong ito, kaya kailangan kong hanapin ito kahit anong mangyari. Ikinalungkot ni Ins na talagang mas mahirap kaysa sa pag-aaral ng espada. Higit sa lahat, nakaramdam siya ng hiya. Gayunpaman, unti-unti siyang nasanay. Sa dambana, ginamo ni Alex ang mga pinsala ng iba. Maaaring naging hamon ito para sa ibang mga doktor, ngunit hindi para kay Alex. Ang pagsasama-sama ng Ultimate Book of Medicine at banal na kapangyarihan ay umabot sa kanya ng halos kalahating araw upang gamutin ang mga nasugatan. Pinalitan pa niya ang Soul Substitute Lotus Seed sa kanyang ina, si Brittany, hindi pa banggitin na maaari itong tumagal ng mas matagal sa pagkakataong ito. Gayunpaman, tumanggaw si Alex. Huhukayan ko ang iyong kabaong kapag muli kong tuklasin ang undead territory. Sagot ni Mystic Maiden, but, you have to work your growth really hard. Kung hindi, hindi mo mahawakan ang aking pisikal na katawan. Panipi, ano? Ang iyong pisikal na katawan ba ay, napakabigat. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Patuloy na dumami ang mga bitek sa Mystic Maiden. Hindi napansin ni Alex na hirap kumapit ang Mystic Maiden. Gayunpaman, nadama niya na hindi na kailangan dahil tila walang saysay ang pagtitiis. Mag-ingat sa mga tao mula sa Rakshasa Temple. Nagtataglay sila ng pinakamataas na mga sandata ng demonyo. Nasugatan ako ng isa, baka hindi ako nasira ng ganito. Sige, aalis na ako. Ang pisikal na katawan na pinaghirapan niya ng matagal ay nasira sa huli. Bumalik ang kanyang kaluluwa sa palasyo ng isip ni Alex. Samantala, ang 8 Chaos Bead na iyon ay isinabot muli sa Chaos Tree. Rakshasa Temple. Lumingon ang mga mata ni Alex at naglabas ng pamatay na hangarin. Kung ikukumpara sa Returning Sword Sect, ang Rakshasa Temple ang unang puwersa na gusto niyang sirain. Alex, sa pagkakataong iyon, lumapit si Jade at hinayla siya. Narito ang mga tao mula sa Returning Sword Sect. Nakarating na sila sa Mount Dragon Tiger. Hindi, pumunta sila sa bahay mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang live footage. Maraming mga makabagong produkto ng teknolohiya ang inilagay sa Mount Dragon Tiger, na nangangahulugang ang lugar na ito ay naging base camp ng Flying Eagles. Kaya, isang bagay na tulad ng isang surveillance system ay kailangang-kailangan. Sa screen, nakita ni Alex ang isang barko na lumilipad sa langit. Mahigit sa 100 mga dalubhasa mula sa Returning Sword Sect ang nasa barko. Iilan lang sa kanila ang dumating. Tanong ni Alex. Nanlaki ang mata ni Jade. Mayroong higit sa 100 tao, at lahat ay lampas sa human immortal, ngunit iniisip mo pa rin na napakakaunti. Ngumisi si Alex, ano ang napakahusay sa 100 human immortals? Ang gusto ko ay ang bawat miyembro na mas mataas sa antas ng Elder sa Returning Sword Sect. Kahit na lumuhad ang mga taong ito sa pasukan ng Thousand Miles Conglomerate,
hinding-hindi mabubura ang kanilang mga kasalanan. Nagulat sandali si Jade bago siya natauhan at malambing na sinabi, Rockefeller brat, baliw ka ba? Nakagawa ka na ba ng napakaraming masamang bagay hanggang sa magulo ang iyong ulo? Sa palagay mo ba narito ang mga taong ito para lumuhad at magsisi? Nandito sila para sirain ang porma sayon mo. Ngumuso si Alex. Wishful thinking. Ha? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ayos lang. Tara na at tingnan natin. Sa kasalukuyan, mahigit 100 sword immortals na may napakalaking aura ang nasa isang malaking sinaunang airship sa kalangitan sa itaas ng Rockefeller Manor. Ang mga tao sa isang malaking lugar sa ibaba ay tumakbo palabas na parang tidal wave, sa takot na sila ay madamay sa gulo. Sino ang nakakita ng ganoong line-up? Ang depresyon, pagkalumbay, at ang pasimula ng isang bagyo ay maliwanag na nag-iwan sa buong mundo sa kahirapan. Maya-maya lang, may lumabas na lalaki at babae sa isang eskinita sa harap ng Rockefeller Manor. Matangkad at gwapo ang lalaki, habang ang babae, maganda at matikas. Nakatayo sila sa damuhan sa harap ng pasukan na parang posporo na gawa sa langit. Sila Alex at Jade. Pagtingin sa airship ng returning sword sect, diretsong sinabi ni Alex, nakarating ba kayo sa maling lugar? Nasa kanluran ang Thousand Miles Conglomerate. Lumuhad ka sa harap ng pasukan doon. Pumupunta ka ba dito para ligawan si kamatayan? Kabanata 2886. Marami ang natipon sa paligid ng Rockefeller Manor, ang karamihan ay mga cultivator, psychic, at matatapang na media reporter. Mayroon ding mga tao mula sa 6 na sinaunang sekta. Sa pagkakataong iyon, marami ang hindi napigil ang mapasigaw nang bigla nilang makitang sumulpat sina Alex at Jade. Ito ay si Alex Rockefeller. How dare he confronting this lineup? Sino yung babaeng katabi niya? Napakaganda niya, bata, at halos wala pang 20 mukhang, matagal ko nang narinig na maraming babae si Alex Rockefeller sa paligid niya. Iba't ibang babae ang katabi niya sa tuwing lilito siya. Nagseselos talaga ako. May humirit. Malamang tanga ka, no? Hindi mo ba kilala ang maalamat na commander ng Flying Eagles, si Commander Benmore? Si Commander Benmore ang master ni Alex Rockefeller. Ha? Magkahawak kamay na naglalakad ang guro at ang disipulo. Sila ba ang Condor Hero at Shoryojo? Grupo ba kayo ng mga tanga? Panahon na ba para bigyang pansin iyon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Alex Rockefeller? Paumanhin. Nakatingin lang ako sa kagandahan. Hindi ko talaga narinig ng malinaw. Ano ang sinabi niya? Damn ikaw. Kasabay nito, lumitaw sina Xerxes at Mandy sa tuktok ng isang gusali. Itinuro ni Mandy sina Alex at Jade sa ibaba niya at sinabing, si Jade at ang Rockefeller brat ay parang match made in heaven kapag magkasama sila. Ano sa tingin mo? Hindi na kay Mick si Xerxes. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naisip, ginawa ba ito ng brat na ito? Hindi ba siya natatakot sa galit ng Diyos dahil sa panliligaw sa kanyang amo? Bahagyang napangiti si Mandy habang nakatitig sa kanyang selos. Asterisk. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit kung maglakas loob ka. Panipi, si Elder Gaius ng Returning Sword Sect ay tinawag na Ashgaius. Isang masungit na lalaki, nang marinig ang mga salita ni Alex, nagalit, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mamamatay tao na aura sa buong katawan niya ay hindi man lang napigilan. Kinapa ni Alex ang tenga niya. Masama na ba ang iyong tenga sa kabila ng iyong murang edad? Sinabi ko sa inyo na lumuhad kaagad sa pasukan ng Thousand Miles Conglomerate at bigyan ng 100 sampal ang inyong sarili. Kung hindi mo gagawin, maaari kang pumunta sa labasan ng kabaong at mag-order ng isang disenteng kabaong para sa iyong batang sect master. Ang mga salitang iyon ay halos isuka ni Ash ang isang subo ng dugo. 2 babae ang kumukumpas gamit ang kanilang mga daliri sa karamihan. Nakasuot ng western style na damit, nakatalukbong ang kanilang mga mukha, ngunit kitang-kita ang kanilang mga katangian. Bahagya ring kitang-kita ang kanilang mabibigat na katawan sa pamamagitan ng kanilang translucent na kasuotan. Sila ay talagang 2 nakamamanghang dilag. Maraming kalapit na tao ang napatingin sa 2 babae, ngunit walang nang-ahas na lumapit sa kanila. Ang 2 babae ay sina Fiona, ang kultong master ng demonic spirit cult, at si Miriana, ang kanyang subordinate. Cult master, si Alex Rockefeller ay malamang na hindi na mabubuhay ng matagal.
Mukhang wala ka ng pagkakataong akitin siya, sabi ni Miriana. Sinong may sabi? Pastahan ko ang mga may maikling buhay ay tiyak na hindi si Alex Rockefeller, ngunit ang mga Bast Asterisk Road na ito mula sa Return ng Sword Sect. Paano ka nakakasigurado? Dahil ako ang cult master. Hindi pa rin ako naniniwala. Pupunta ka ba at ililigtas siya? Cult master, hindi mo dapat gawin ito. Papatayin ako ng mga matatanda. Papatayin ka nila pero hindi ako. Medyo kakaiba ang accent ng dalawang babae. Narinig ng mga taong malapit ang usapan ng dalawang tao, ngunit walang nakaintindi sa kanilang usapan. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa Return ng Sword Sect ay biglang kumilos sa ilalim ng utos ni Elder Stan. 100 o higit pang mga eksperto mula sa Return ng Sword Sect ang naglabas ng mga immortal na espada na may napakaraming enerhiya at aura ng espada na sumusugod sa kalangitan. Patayin. Basagin ang spell formation. Malinaw ang layunin ni Elder Stan. Hanggat winasak nila ang spell formation ng Rockefeller Manor, si Alex ay magiging katumbas ng isang tigre ng papel at walang banta. Tapos, pagdating ng panahon, titigil na si Alex sa pagiging mayabang. Naging tahimik ang eksena. Kabanata 2887. Tanging tunog ng mga espada ang naririnig. Mula sa malayo, sabik na sabik si Mandy na pawis ang mga palad. Hinawakan niya ang manggas ni Xerxes Lawler. Are they magiging okay? Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong pumasok at iligtas sila? Sandali lang. Hindi tanga ang lalaking iyon. Bago pa matapos si Xerxes, nakita ng mga tao ang pag-abot ni Alex at hinawakan ang kanyang noo. Ang malaking porma sayon sa likuran niya ay tila nabuhayan kaagad. Whoosh! May lumipad palabas ng Rainbow Force Field. Iyon ay ang batang Sect Master. Nakilala ng mga tao ng Return ng Sword Sect ang taong agad na lumipad palabas. Iyon ay ang kanilang batang Sect Master, si Jaden Todd. Gayunpaman, ang kasalukuyang Jaden ay mukhang iba sa karaniwan. Hindi na siya masiglang ngunit mukhang kahabag-habag habang sinasakal sa himpapawid ng isang uri ng misteryosong puwersa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hindi siya namatay. Gayunpaman, ang kanyang paghinga at chi sa kanyang katawan ay pinaghihigpitan. Palibhasa'y kaawa-awa, patuloy niyang iniindayog ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya makawala kahit anong pilit niya. Itinagilid ni Alex ang ulo at sinulyapan si Jaden. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga tao mula sa Return ng Sword Sect, halika. Tingnan natin kung makapangyarihan ang iyong mga lumilipad na espada, o mas matigas ang katawan ng iyong Young Sect Master. Ang mananalo ay magkakaroon ng premyo. Agad na umikot ang tubig. Sa airship, ang lahat ng mga disipulo mula sa Return ng Sword Sect sa ilalim ng utos ng Young Sect Master ay hindi sinasadyang gumalaw ng kanilang mga katawan at tumingin sa isa't isa ng may pagkadismaya, ang mga espada sa kanilang mga kamay ay tumutulos sa sword intent. Ano ang dapat nating gawin? Nasa kamay niya ang Young Sect Master. Masasaktan natin siya kapag kikilos tayo. Ang mga tao sa barko ay nasa mga pin at karayom. Sa paghusga sa sitwasyon, hindi sila makagalaw. Ibinuka ni Ash ang kanyang bibig, ngunit hindi siya nakapagsalita. Umungol si Elder Stalin, Alex Rockefeller, bilisan mo at bitawan mo ang batang Sect Master. Kung hindi, lilipulin ko ang pamilya mo. Swoosh! Walang salita, direktang itinuro ni Alex ang hangin. Isang mahiwagang espada ang ipinatawag mula sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation at direktang hinampad sa braso ni Jaden. Poof! Arg! Naiiyak sa takot si Jaden, diretsyong pinutol ni Alex ang braso niya at bumagsak sa lupa, basang-basa ng dugo. Laking gulat ng lahat ng tao kaya hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay. Walang sino mang umasa na si Alex ay gagawa ng gayong determinadong hakbang, na inaatake si Jaden nang hindi nakikipag-usap sa mga kondisyon. Talagang hindi siya natatakot sa Return ng Sword Sect. Namumula ang mga mata ni Ash habang umuungal, Rockefeller, Bast Asterisk Road ka. How dare you make a move? Nakangiting sabi ni Alex, hindi lang tenga ang hindi gumagana, pati mata mo may problema ka. Hindi mo ba nakitang pinutol ko ang braso niya? Kalimutan mo na. Dahil hindi mo ito nakita ng malinaw, puputulan ko muli ang kanyang braso at ipapakita sa iyo. Ano? Arg. Hindi. Gayunpaman, huli na. Matapos ipatawag ang isa pang mahiwagang espada,
Nahulog din ang kabilang braso ni Jaden. Ang cultivation base ni Jaden ay pinaliit, ngunit siya ngayon ay malubhang nasugatan at halos himatayan sa sakit. May gustong sabihin si Ash, ngunit nagmamadaling tinakpan ni Elderston ang kanyang bibig, sa takot na baka maputol ni Alex ang isa pang paa ng Young Master kapag nagsalita ito. Ang protector sa tabi niya ay nagsabi, Alex Rockefeller, ano ba talaga ang gusto mong makuha bago mo payag na palayain ang ating Young Sect Master? Ngumisi si Alex, hindi ko ba nilinaw? Lumuhad sa pasukan ng Thousand Miles Conglomerate at sampilan ang sarili mong mukha. Kaya mo ba? Sumigaw ang tagapagtanggol, Alex Rockefeller, huwag masyadong lumayo. Ha 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 ha. Tawa ng tawa si Alex. Nakakatuwa, masyadong malayo na ba ito? Bakit hindi mo sinabi na masyado ka nang lumayo noong minasacre mo ang 12-12 ng ordinaryong empleyado sa Thousand Miles Conglomerate? Naging malamig ang tono niya. Binibigyan kita ng 10 paghinga. Kung hindi, itataboy ko ang espadang ito sa pagitan ng mga binti ng iyong Young Sect Master. Ipinapangako kong tuluyan na siyang mawawalan ng pagkalalaki. Kabanata 2888. Hindi naglakas loob na gumawa ng ingay si Ash. Si Jaden ang nag-iisang anak ng Sect Master. Maaaring mabawi ang kanyang mga putol na paa, ngunit hindi matitiyak ang pagbawi ng kanyang sirang pagkalalaki. Si Jaden, nabali ang mga braso, nanginginig ang buong katawan. Nakaramdam siya ng walang katulad na hinaing at galit. Bago pa man siya magsimulang lumaban, nahuli siya ng hindi maipaliwanag at kinatay na parang manok. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoon kadilim na sandali sa kanyang buhay. Arg! Napaungol siya sa langit. Ang sama ng loob at galit sa kanyang mga mata ay hindi mapawi sa anumang paraan. Bast Asterisk Road, halika at ipaglaban mo ako ng matuwid kung kaya mo. Ano ang napakahusay tungkol sa pag-asa sa pagbuo ng spell? Halika, halika, mag-ikot tayo kung lalaki ka. Nabali ang magkabilang braso ko ngayon. Hindi ka maglakas loob. Duwag ka ba? Parang baliw na sigaw ni Jaden. Sinaman siya ng tingin ni Alex nang walang pakialam. Noong inuokupa mo ang Rockefeller Manor, malamang hindi mo naisip kung gaano kakatanga, di ba? Maaari kang namuhay ng isang disenteng buhay, ngunit pinili mong magdala ng kamatayan sa iyong sarili. Hindi mo man lang masira ang spell formation na bigla kong na-set up. Ikaw, hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin siya kay Ash at sa iba pa at malamig na sinabi, 5 paghinga ang lumipas, at 5 paghinga na lang ang natitira. Mukhang hindi ganoon kahalaga ang pagkalalaki ng iyong Young Sect Master. Nanginginig ang buong katawan ni Jaden. Pagkatapos ay tumangala siya sa mga tao mula sa Returning Sword Sect at sumigaw, hindi mo ba siya narinig? Lumuhad. Mabilis. Bilisan mo. Pumunta at lumuhad sa pasukan ng Thousand Miles Conglomerate. Gusto niyo bang panoorin akong mamatay? Bilisan mo. Pero, Young Sect Master. 3 hininga. Paalala ni Alex. Nag-aalalang umungo si Jaden, bilang Young Master ng Returning Sword Sect, inuutusan ko kayong pumunta doon at lumuhad. Kung hindi, kayo ay magiging mga traidor. Tumingin si Ash kay Alex na para bang lalamunan siya nito. Pumunta ka. Pumunta sa Thousand Miles Conglomerate. Whoosh! Pinahihit ng airship ang busog nito at dahan-daang gumalaw sa direksyon ng Thousand Miles Conglomerate na parang gumagapang nakuhol sa hangin. Kung hindi kita makikitang lumuhad sa loob ng 3 minuto, ang iyong batang Sect Master ay magpapalam sa kanyang pagkalalaki, at isang beteng ang magiging marangal niyang propesyon sa hinaharap, nakangiting sabi ni Alex. Muling sumigaw si Jaden, whole ass. Chop chop. Kayong mga Bast Asterisk Herds, hindi ka ba natatakot sa paghatol ng aking ama? Noon lamang nagsimulang lumipat ang airship patungo sa Thousand Miles Conglomerate sa pinakamataas nitong bilis. Tinanong ni Jade si Alex, ano ang susunod mong planong gawin? Imposibleng malutas ang salungatan sa Returning Sword Sect batay sa kasalukuyang sitwasyon. Pakakawalan mo ba ang mga tao sa loob ng spell formation? Kinawayan ni Alex ang kanyang kamay at itinapon muli si Jaden sa spell formation sa Rockefeller Manor. Lumapit siya sa tenga ni Jade at telepathically nagpadala ng mensahe. Hindi ako naniniwala na kaya ko silang palayain, ni wala akong paraan para palayain sila. Paano kaya? Ito ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation, hindi ang Immortal Trapping Formation. Anong ibig mong sabihin?
Ibig sabihin, patay na ang lahat maliban sa batang sect master. Ano? Natigilan si Jade. Siya, higit pa o mas kaunti, ay naiintindihan ang lakas ng mga disipulong iyon mula sa returning sword sect na sumangkop sa Rockefeller Manor. Sila ay tunay na makapangyarihan. Bukod dito, ang isang malaking bilang ay nakapangkat sa isa pang 8 eksperto mula kahapon. Kahit sino sa kanila ay isang master na maaaring tumakbo ng laganap sa Amerika. Pero ngayon, sinabihan siya ni Alex na patay na silang lahat. Hindi pwede. Ang mga tao mula sa returning sword sect, lalo na ang mga pangunahing miyembro, ay tiyak na nagtanim ng kanilang soul stones. Hindi ako naniniwala na ang returning sword sect ay mananatiling nakakalimutan kung maraming tao ang namatay. Humiling si Jade, naniniwalang nagkamali si Alex. Sabi ni Alex, hindi ka naniniwala sa akin dahil hindi mo alam ang kapangyarihan ng spell formation na ito. Masasabi ko sa iyo na partikular itong ginagamit para pumatay ng mga eksperto sa antas ng banal na emperador. Ikaw ay hamihip ng sarili mong trumpeta. Hinihip ko ang sarili kong trumpeta. Putulin mo ako, mas katulad niyan. Ikaw, nagiging malazwa, biglaan. Kabanata 2889. Namula si Jade at itinaas ang paa bago sinipa si Alex sa puwitan, tumabi ito at naiwasan ang kalahati ng sipa. Ngunit sa kasalukuyan, naramdaman niyang may pumutok sa kanya. Bukod dito, naglalaman ito ng bahagyang puot. Kaya naman, agad siyang lumingon at tumingin sa isang building. Nang gawin niya, nakita niya sina Xerxes at Mandy sa bubong ng gusali. Bagamat agad na ikinubli ng 2 tao ang kanilang mga sarili, pinaandar ni Alex ang kanyang banal na mga mata at nakita ang lahat ng malinaw gamit ang X-ray vision. Hoy, Jade Benmore, tapos ka na. Sabi ni Alex kay Jade. How dare you call the name of your master directly? Parang may itinuro ka sa akin. Nandito na ang lalaki mo. Malamang na misunderstood niya kami nung nakita niya kaming nagbubulungan sa tenga ng isa't isa. Grabe ang selos niya, naramdam ko pa dito. Panipi, si Xerxes Lawler. At sino pa? Ang iyong matalik na kaibigan. Paano kung nakita niya tayo? Ako ay walang asawa at walang kasintahan. May kalayaan akong gawin ang anumang gusto ko. Halika, Rockefeller brat. Ipakita mo sa akin ang iyong mga mata. Napansin kong iba na ang itsura mo ngayon. Panipi, habang nagsasalita siya, diretso niyang hinawakan ang mukha ni Alex. Natigilan ang 2 tao sa kabila ng gusali. Nanlaki ang mga mata ni Mandy. Hindi pwede. Na-in-love na nga ba si Jade sa iba? Gusto ba niya ang Rockefeller brat? Anong Rockefeller brat? Umungol si Xerxes. Bastard lang siya. Babaliin ko ang mga paa niya sa susunod. Hahaha. Tiyak na hindi hinalikan ni Alex si Jade, at hindi rin niya ito nagustuhan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isa pang alon ng layuning pagpatay na nagmumula sa langit. Sa pagkakataong ito ay hindi ka pani-paniwalang matindi. Pumunta ka. Hinawakan ni Alex si Jade sa isang braso at sumugod sa spell formation sa isang kisap mata. Nang pumutok ang banal na liwanag sa kanyang mga mata, lumitaw ang puso ng espada, at ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay lalong kuminang sa nakakasilaw na liwanag ng bituin. Ang liwanag ng bahaghari ay kasunod na pinigilan ng liwanag ng bituin at naging hindi mahahalata. Halos sa sandaling lumiwanag ang liwanag ng bituin, isang itim na anino ang biglang bumaba mula sa langit na may mapangwasak na kapangyarihan at malapot na layuning pumatay. Isa itong napakalaking martilyo. Tulad ng isang maliit na bundok, nahulog ito sa liwanag ng bituin sa itaas ng Rockefeller Manor sa kalangitan. Matapos ang epekto, isang matalim na butas ang bumasag sa hangin, na sinundan ng isang boom na ilang beses na mas malakas kaysa sa kulog. Ang napakalaking martilyo na tumama sa starlight ng spell formation ay tumunog na parang isang pakete ng dinamita ang sumabog. Boom! Isang itim na starlight shockwave ang biglang lumawak sa lahat ng direksyon. Tinamaan nito ang mga nanonood, na nanonood mula pa noong mga naunang pag-unlad, nang may di makajos na puwersa. Agad na pinatag ng malakas na shockwave ang bawat gusali sa loob ng 500 metrong radius. Ito ang downtown ng California, at matatagpuan ang Rockefeller Manor sa malapit. Kaya, 100 o higit pang mga gusali sa tabi ng manor ang direktang winasak. Kung ang mga tao ay nasa loob ng mga gusaling iyon, karamihan ay hindi nakaligtas. Sa kabilang banda,
karamihan sa mga nanonood ng palabas mula sa malapitan ay nabigla. Iilan lamang na may malalim na cultivation base ang agad na nag-react at nakatakas ng mabilis hanggat maaari. Sumigaw si Xerxes, "Oh crap!" Kaagad pagkatapos, kinuha niya si Mandy, tumalon sa gintong bamboo boat, at lumipad sa langit. Ang mga walang cultivation base at ang mga taong matapang na dumating upang mag-livestream at magulat ng balita ay ang pinakatrahedya. Mula sa halos point-blank na saklaw, ganap na walang pagkakataon na mabuhay. Si Miriana mula sa demonic spirit cult ay may limitadong cultivation base, nagsuka ng dugo nang hindi mapigilan dahil sa pagkabigla. Ang puno ng culto, si Fiona, ay galit na galit habang itinuro niya ang langit at pinagalitan, mga bastos na lalaki mula sa Rakshasa Temple. Balak mo bang makipagdigma laban sa demonic spirit cult? Ipasok ang iyong asterisk S dito, o magbubuhos ako ng isang dakot ng myriad poison parasites sa Rakshasa Temple. Tingnan natin kung sino ang mamamatay sa huli. Isang grupo ng mga tao ang dahan-daang bumaba mula sa langit, mga tao mula sa Rakshasa Temple. Walang gaanong bisita mula sa Rakshasa Temple. 5 lang silang dumating. Tulad ng mga Diyos, bumaba sila mula sa langit mula sa napakataas na altitude. Nakayapak at nakasuot ng kakaiba, maluwag, puting damit at puting scarf sa ulo, akalain ng isa, sa isang sulyap, na sila ay nagmula sa Arabia. Gayunpaman, ang gintong liwanag ay nagmula sa bawat isa sa kanila. Ang bawat isa ay mayroon ding kakaibang marka sa kanilang mga noo, bawat isa ay naiiba. Kaya ito ang Culto Master, Fiona. Ako, si Mateo, ay nalulugod na makilala ka. Nakangiting sabi ng isang bisita mula sa Rakshasa Temple. Bagamat napakagalang ng kaharap niya si Fiona, sa katunayan, marahil ay natatakot siya sa kanya. Ito ay ang pinagsamang pagsisikap ng 6 na sinaunang sekta. May narinig kaming baliw mula sa Wastelands na umatake sa Returning Sword Sect, kaya pumunta kami dito para subukang intindihin ang sitwasyon. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ang ganitong brutal na panig. Nais lang naming sirain ang demonic formation na ito at ibalik ang hustisya sa mundo para hindi maituloy ng kontrabida ang kanyang masasamang gawain. Patawarin mo kami sa hindi sinasadyang pananakit ng lahat. Bagamat parang makatwiran ang sinabi ni Mateo, napangiti ang mga tao. Kabanata 2890. Maraming tao ang nasugatan ng husto, ngunit mas marami ang agad na binawian ng buhay. Out of the blue, marami, sa loob ng 500 metrong radius, mapayapang nasa kanilang mga tahanan, ay agad na namatay mula sa sakuna. Mahinang sigaw at tawag ng tulong sa malapit ang maririnig. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Rakshasa Temple at mga sinaunang sekta ay tila hindi narinig ang mga tinig. Maraming tao ang hindi man lang nang ahas na tanungin ang kalupitan ng mga taong iyon sa Rakshasa Temple. Maging ang mga nasugatan ay naglakas loob lamang na sumulyap sa kanila. Naroon pa rin ang spell formation sa Rockefeller Manor. Sa pagtingin sa mga tao mula sa Rakshasa Temple sa pamamagitan ng spell formation, nanginginig si Jade at nag-aapoy sa galit. Kakatwa, paano kalokohan? Ang grupong ito ng mga masasamang tao ay walang pag-aalinlangan sa pananakit ng mga ordinaryong tao. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Di asterisk man ito, nararapat silang mamatay. Ang Rakshasa Temple ay kailangang puksin. Nakikita ni Alex ng mas detalyado sa pamamagitan ng kanyang banal na mga mata kumpara sa nakita ni Jade. Nakikita pa niya ang mga inosenteng tao na nadurog hanggang sa mamatay matapos gumuho ang mga gusali, kabilang ang mga bata. Tumahimik ang mga saksi sa internet. Sa Mount Dragon Tiger, nasaksihan din ni Cedric ang footage. Agad niyang pinalo ang dibdib at itinadyakan ang mga paa sa sobrang sakit. Paano naiiba ang mga taong iyon sa mga demonyo? Papatayin ko sila, sabi ni Alex kay Jade. Sandali lang. Kaya mo ba? Hinatak ni Jade ang braso niya. Huwag kumilos ng pabiga-bigla. Ang pagpatay sa kanila ay kinakailangan, ngunit hindi mo maaaring niligawan si kamatayan ng walang taros. Hindi ka lang magagapi sa pagkakaroon ng spell formation na ito. Kung lalabas ka, ang isang lalaki ay hindi maaaring tumanggi. Dapat kang manatili dito at huwag pumunta kung saan-saan, kung hindi, ikaw ay nasa panganib. Sa sandaling gumalaw ang katawan ni Alex, umalis na siya sa perimeter ng spell formation. Tinadyakan ni Jade ang kanyang mga paa, sumugod sa pagtatangkang sundan siya. Gayunpaman,
hindi niya naiintindihan ang paraan ng pagbuo ng spell dito. Ilang hakbang pa lang ay may nakita siyang dalawang tao sa harapan niya. Sa paghusga sa kanilang mga kasuotan, masasabi niya sa isang sulyap na sila ay mga returning sword sect na mga tao. Natigilan siya at napahinto sa kanyang paglalakad. Sa kanya napansin na kakaiba ang hitsura ng dalawang tao. Ang kanilang mga katawan ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay, ngunit maaari pa rin silang kumilos ng malaya at tretuhin siya na parang hindi siya nakikita. Sabi ni Alex patay na silang lahat. Naging zombie kaya sila. Kumunat ang noo niya at nanatiling tahimik pagkatapos niyang marinig si Alex. Hindi nakikita ng mga tagalabas ang sitwasyon sa loob ng force field ng spell formation, ngunit nakikita ng mga nasa loob ang sitwasyon sa labas. Nakita niya na lumabas si Alex sa barrier range ng spell formation at hinarap ang mga tao sa Rakshasa Temple. Alex Rockefeller, brutal ang paraan mo. How dare you do such a cruel thing to the young sect master of the returning sword sect? Alam mo ba na ang returning sword sect ay tiyak na gugustuhin na mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan? Sumigaw si Mateo mula sa Rakshasa Temple. Gayunpaman, ang Rakshasa Temple ay nagtataguyod ng paraan ng kapayapaan at pakikiramay. Nandito ako partikular para maliwanagan ka. Iwaksi ang iyong spell formation at bumalik sa Rakshasa Temple kasama ko. Mapangalagaan ng aking templo ang iyong buhay. Hindi ba nakakatuwa ang mga salitang iyon? Katatapos lang nilang patayin ang hindi mabilang na mga mortal, ngunit ngayon ay inaangkin nila na sila ay mahabagin. Kinapa ni Alex ang kanyang tenga at marahang pinitik ang kanyang daliri habang sinasabi, "After listening to your words, I find my earwax is turned black. I'll have to find a solution to clean my ears. I just want to ask, balot mo ba ang ulo mo ng pambalot sa paa dahil walang hiya ka?" Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Ano ang sinabi mo? Sino ang nagsilang ng isang walang hiyang gaya mo? Kung ako ang tatay mo at alam mo ang tungkol sa kakulaitan mo ngayon, pinalabas na kita sa banyo noong ipinanganak ka. Ha ha ha. Isang pagsabog ng Maceland na tawa na tila isang silver bell ang tumunog sa sulok. Ito ay mula sa kultong master ng demonic spirit cult, si Fiona. Namula agad ang mukha ni Mateo. Nililigawan mo si kamatayan. Akmang kikilos na si Mateo, isang katabi niyang disipulo ang humila sa braso niya at mamulong, "Senyor, huminahon ka." Malaking pakinabang pa rin ang brat na ito. Hindi pa rin namin nakuha ang kompletong bersyon ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba. Tsaka, mukhang lampas na sa imahinasyon namin ang kanyang achievement sa spell formation. Mas magiging kapaki-pakinabang na panatilihin siyang buhay. Kung gayon, tayo, wasakin muna ang demonyong pormasayon at lipulin ang kanyang suporta. Kung ito ay hindi para sa kanyang sariling kapakanan, si Mateo ay hindi na makapagpigil. Sa sumunod na segundo, muling lumitaw ang isang itim na anino. Muli, ito ay ang napakalaking itim na martilyo na bakal. Nag-iipon ng enerhiya sa kalangitan na may isang pagsabog ng pinakamataas na aura. Ang nakapalibot na kakanyahan ng Earth at mga batas ay gumalaw ng husto habang ang malalaking swathis ng Ron ay gumagalaw sa ritmo. May sumigaw, "Mag-ingat kayo at ipagtanggol ang inyong sarili." Ito ang pinakamataas na sandata ng Rakshasa Temple, ang Martello Celia. Ang martilyo na ito ay tumitimbang ng 1,000,000 libra, at ang isang hampas ng martilyo ay maaaring makasira ng isang bituin. Nagawa nitong ipakita ang kapangyarihan nito ngayon lang. Hindi ko inaasahan na ang Rakshasa Temple ay kukuha ng isang mahalagang sandata mula sa sekta. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Agad na sinuri ng mga tao mula sa 6 na sinaunang sekta si Alex. Ginawa iyon ng mga tao mula sa Rakshasa Temple dahil kinumpirma nila ang halaga ni Alex. Siya ay isang pag-iral na kailangang hatulan mula sa kanyang pag-unawa sa mga pormasayon ng spell sa iba't ibang malalaking Dowfields. May bulong-bulungan na noon pa man ay gusto ng Rakshasa Temple ang kompletong bersyon ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitigarba. Ngumisi si Mateo. Gumamit lamang siya ng 50% na kapangyarihan ng Martello Celia sa nakaraang strike, ngunit ang mga pilak na bituin ay nagpakita sa pagbuo ng spell. Kung gagamit siya ng buong kapangyarihan sa pagkakataong ito, tiyak na madudurog niya ang demonyong pormasayon na ito. Hindi pa rin nila kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng Martello Celia sa kanilang lakas.
Maaari silang lumabas na may 30% sa pinakamahusay. Alex, kunin mo ito gamit ang Chaos Tree. Ang boses ni Mystic Maiden ay umalangaw-ngaw sa tenga ni Alex. Si Alex ay nagmamadaling bumalik sa spell formation na may haplos at umiling. Natatakot ako na hindi ko magagawa iyon. Ang paglaki ng Chaos Tree ay hindi sapat. Malamang na hindi niya ito mahuli, ngunit ang mga ugat nito ay masasaktan sa halip. Siguro hindi mo ito magagawa noong nakaraan, ngunit ngayon ay dapat mong gawin ito gamit ang 8 Chaos Beads. At saka, tutulungan kita. Sinabi ni Ancestor Body, maaari kitang bigyan ng tulong. Talagang kasuklam-suklam ang grupong ito ng mga kontrabida. Sa kasalukuyan, ang Martello Celia ay nakaipon ng sapat na enerhiya sa kalangitan. Halos agad-agad, bigla itong bumagsak. Sa sandaling iyon, nagbago ang kapaligiran, at yumanig ang espasyo. Maraming nanonood, na hindi makayanan ang malakas na pamimilit, ang hindi sinasadyang lumuhad at nakahiga sa lupa. Papalapit na ito. Boom! Kabanata 2872. Kung wala ang force field ng spell formation, natural na bumaba ang Martello Celia na humahampas. Sa sandaling iyon, sumigaw si Jade sa isang whistle register pitch. Ito ay blanco. Naghintay siya. Ngunit hindi niya narinig ang inaasahang malakas na boom, ni hindi niya nakita ang buong Rockefeller Manor na nawasak sa lupa. Hinawakan ni Jade ang sariling katawan. Kompleto ito at mainit, na nagpapahiwatig na hindi siya patay. Ano ang nangyayari? Bakit walang nangyari? Tumingin si Jade kay Alex, only to find that he was standing right there while maintaining a raised hand posture. Hindi siya crush ng Martello Celia. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at dumura ng isang subaw ng dugo. Alex, sa sandaling hinawakan ng Martello Celia ang pilak na hadlang ng pagbuo ng spell, tila nawala ang pilak na kalawakan. Nasira ba? Tulad ng inaasahan, may limitasyon pa rin ito. Pati si Mateo ay mukhang inasahan na niya ang resultang iyon. Ang isang maliit na spell formation ay hindi tugma para sa kataas-taasang Martello Celia. Gayunpaman, tanging si Jade lang ang mas malinaw na nakakakita ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, nang bumagsak ang Martello Celia, hindi inaasahang inalis ni Alex ang harang sa pagbuo ng spell. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nasa kanyang bibig. Natigilan si Jade, nagmamadaling humawak sa bewang niya mula sa likod. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Bakit mo inalis ang force field ng biglaan? Balak mo bang labanan ito gamit ang iyong pisikal na katawan nang hindi gumagamit ng force field ng spell formation? Huminga ng malalim si Alex, at gamulong ang kanyang mga labi sa isang kaakit-akit na ngiti. Paano ka pa nakakangiti? Hindi ka naman naging pipi pagkatapos matamaan, di ba? Napangiti si Alex. Wala pa. Ngayon pa lang, matagumpay niyang nakuha ang Martello Celia matapos makipagsanib puwersa sa Mystic Maiden at Ancestor Body kasama ang kakayahan ng Chaos Tree. Bagamat ang proseso ay medyo delikado, ang resulta ay kasiya siya. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang pinakamataas na sandata. Ilang pinakamataas na armas ang umiral sa mundo. Ayos lang ako. Rickshaw sa temple. Emph. Kailangan mong maghintay at makita ang kanilang mga pangit na mukha. Natigilan si Jade saglit, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Alex, higit sa lahat dahil napakabilis niya nang makuha niya ang Martello Celia. Kahit na ang isang may banal na mga mata ay hindi makakakuha ng magandang tingnan sa lahat ng mga himig na iyon at pumuputok na liwanag sa buong kalangitan, lalo pa sa mata. Kaya naman, walang nakakaalam na nakuha ni Alex ang Martello Celia. Sa kasalukuyan, inakala ng mga nanonood, kabilang ang mga tao mula sa Rickshaw Temple, na ang pagbuo ng spell sa Rockefeller Manor ay nawasak. Tapos, patay na si Alex. Lahat ay matamang nakatingin sa spell formation. Sa sandaling iyon, sa isang tiyak na sandali, ang force field ng spell formation na nawala sa tuktok na bahagi nito ay biglang lumitaw muli at pinoprotektahan muli ang Rockefeller Manor. Ang pagbuo ng spell ay muling nagpuno ng hadlang. Napakaganda. May kakayahan ba itong ayusin ang sarili nito? Ano naman si Alex Rockefeller kung ganoon? Patay na ba siya? Nang bumagsak ang mga boses, lumabas si Alex sa mansyon nang hindi nasaktan. Ano? Hindi naman magulo ang buhok niya. Paano nagawa ng batang ito?
Ang Martello Celia ng Riksha sa temple ay wala man lang magawa tungkol sa kanyang spell formation. Hindi ba't nalulupig ang spell formation na ito? Sa kabilang banda, tumingin si Alex sa ilang tao mula sa Riksha sa temple at nginisyan. Anong problema? Natulala, naisip mo ba na masisira ng iyong crappy martilyo ang aking spell formation? Anong wishful thinking? Halika, nakatayo ako dito. Ipagpatuloy mo ang iyong paninira. Tingnan natin kung mas mahirap ang martilyo mo o ang spell formation ko. Halika at basagin ito. Bilasan mo. Kunin ang iyong crappy bakal na martilyo at hampasin ako. Halika. Huwag kang mahiya. Itinuro ni Alex ang kanyang ulo na may masungit na mukha. Walang magawa ang karamihan. Nawala kaya ang isang tornilyo sa kanyang ulo pagkatapos niyang matamaan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nakita nila si Mateo mula sa Riksha sa temple na biglang nagbago ng kanyang ekspresyon. Mukha pa siyang takot na takot. Tumingin siya sa paligid at iniunat ang kamay habang umuungal, the Martello Celia. Ang Martello Celia. Ha? Anong ibig niyang sabihin? Nanlaki ang mga mata, at lumitaw ang mga haka-haka habang ang mga tao ay tumingin sa hitsura ni Mateo. Hindi kaya nawawala ang Martello Celia? Sa paghuhukay ng kanyang tainga, sinadya ni Alex na nagtanong, kaya ang iyong crappy hammer ay tinatawag na Martello Celia. Talagang hindi ito tumutugon sa reputasyon nito. Ni hindi nito masira ang tarangkahan ng aking bahay, pati na ang langit. Paano ito? Tutulungan kitang bigyan ito ng bagong pangalan. Tawagin natin itong Tofu Hammer, o The Wretched Hammer. Kabanata 2873. Ang mga tao sa harap ng Riksha sa temple ay nababalisa. Paanong hindi sila nababalisa? Iyon ang tunay na kayamanan ng Riksha sa temple, isang pinakamataas na sandata. Noon, ang pinakamataas na sandata na ito ay nakakandado sa kapangyarihan ng mga batas, na nagpapahintulot sa Riksha sa temple na gumana ng normal pagkatapos ng pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagkawala ng mga batas. Ngunit ngayon, magiging matindi ang problema kapag nawala ang Martello Celia. Ikaw, Brat, kinuha mo ang pinakamataas na sandata ng ating sekta, ang Martello Celia, hindi ba? Ibigay mo ito ngayon kung mayroon kang anumang taktika na natitira sa iyo. Ang mga tao mula sa Riksha sa temple ay pinuntirya si Alex at umungol, na mukhang galit na galit at labis na labis. Ngumisi si Alex, anong meron? Hinihingi mo sa akin ang bakal na martilyo pagkatapos na mawala ito. Daddy mo ba ako? Kung gayon, lahat kayo ay lumuhad at tumawag sa akin ng sir, ng 100 beses. Marahil ay tutulungan kitang mahanap ito sa loob ng spell formation kung maganda ang mood ko. Ano sa tingin mo? Bullshit. Namumula ang mukha ni Mateo sa pagkabalisa, na nawala ang martilyo sa kanyang kamay. Ito ay isang mabigat na responsibilidad, at ito ay nangangahulugan na siya ay magiging isang makasalanan. Alex Rockefeller, sa totoo lang, ang Martello Cello ang pinakamataas na sandata ng aking sekta. Negotiable ang lahat kung ibabalik mo sa akin ngayon. Kung hindi, lalabanan ka ng Riksha sa temple hanggang kamatayan. Humagalpak ng tawa si Alex. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya, natatakot ako. Pumatay kayo ng mga tao nang hindi natatakpan. Natatakot talaga akong patayin mo ako. Paano ito? Ilalabas ko ang spell formation. Pumasok ka at hanapin mo ito, baka sabihin mong kinuha ko ang iyong martilyo. Please, kaway ng kamay, talagang binuksan niya ang gate, na nagpapakita ng daanan. Sa sobrang pag-aalala, talagang sinadya ni Mateo na pumasok. Pero, may humila sa braso niya. Hindi. Ang demonic formation na iyon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mahuhuli ka sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar pagkatapos mong makapasok dito. Agad na tumigil si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Naalala pa niya na ang 8 eksperto mula sa Returning Sword Sect ay hindi pa lumabas pagkatapos pumasok. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Hindi namin kayang mawala ang Martello Celia. Hindi na kailangang sabihin, ang Martello Celia ay dapat na nahulog sa mga kamay ni Alex Rockefeller. Ngunit ito ay kakaiba. Ano ang mga paraan na kailangan niyang gawin upang makamit ang gayong layunin? Si Mateo ay parang pusa na sa mainit na ladrilyo. Kahit na siya ay mukhang matigas sa ibabaw, siya ay mahiyain sa kaibuturan. Ngumisi siya. Alex Rockefeller, huwag mong sirain ang iyong sarili dahil sa iyong sariling pagkakamali.
Ang pagsalungat sa Rekshasa Temple ay magdudulot sa iyo ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Balak mo ba talagang pumunta sa sarili mong paraan? Sa puntong ito, narinig na ng lahat na ang Martello Celia ng Rekshasa Temple ay wala na, at tila kinuha ito ni Alex. Ito ay medyo masayang maingay. Ang kultong master ng demonic spirit cult, si Fiona, ay tumingin kay Alex gamit ang kanyang magagandang mata. Habang tumitingin ito sa kanya, mas nasiyahan siya. Sa kabilang banda, biglang humagalpak ng tawa si Alex. Tapos tumingin siya ng harsh. Paano kung kalabanan ko ang Rekshasa Temple? Pinatay ninyo ang mga Rockefeller sa pamamagitan ng pagharang sa kanila, malubhang nasugatan ang aking ina, nasugatan ang aking mga kamag-anak, at halos patayin ang aking mga babae. Ano ang iniisip mo na maaari pa tayong kumilos ng palakaibigan at maupo para sa inuman? Ako, si Alex Rockefeller, sa pamamagitan nito ay nagpapahayag na aking lilipulin ang Rekshasa Temple sa kabuuan nito sa loob ng 3 buwan. Ano? Mukha namang nagulat ang lahat, pati na ang mga tao mula sa Rekshasa Temple. Ang deklarasyong ito ay sadyang mapangahas. Ito ay eksaktong parehong deklarasyon ng harapin niya ang Return ng Sword Sect kanina. Hindi pa rin nakikitungo si Alex sa Return ng Sword Sect, ngunit heto siya, humaharap sa Rekshasa Temple. Makatakas pa kaya siya sa harap ng dalawang sinaunang sekta ng sabay-sabay? Si Alex, gayunpaman, ay walang balak na tumakas. Sa sandaling iyon, sa halip ay sumugod siya patungo sa Rekshasa Temple. Patayin. Sa spell formation, nababaliw na si Jade. Di ba pwedeng tumigil ang lalaking ito sa panliligaw kay kamatayan? Talagang tinalikuran niya ang spell formation at nagmadaling pumunta sa Rekshasa Temple ng mag-isa. Ang mga tao mula sa Rekshasa Temple ay natigilan din sandali. Pagkatapos, tuwang-tuwa sila. Hanggat nahuli nila si Alex, hindi nila kailangan ng takot na hindi niya ibigay ang Martello Celia. Sabik na idinipak ni Fiona ang kanyang mga paa at hindi napigil ang sabihin, "Bro, huwag gawin ito, bumalik ka dali." Gayunpaman, tila natupad ang layunin ng pagpatay ni Alex. Dagandong, nagngangalit na Frost Arrow, Frost Tide, Kabanata 2874. Whoosh! Ang nakakagat na malamig na hamog na nagyelo ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang lupa, mga dingding, mga puno, at mga sasakyan ay nagyelo sa isang kisap mata, parang nabuo ang mundo ng nyebe at yelo. Bumagsak ang temperatura, at napakalamig na ang isa ay nanginginig sa nagngangalit na mga ngipin. Napakalamig. Bakit nakakatakot ang diskarteng ito na may kinalaman sa yelo? Ang mga nanonood sa malapit sa una ay nais na tumitig at alamin kung paano magtatapos ang mga bagay sa pagitan ng Alex at Rekshasa Temple. Siyempre, ang ilan ay may iba't ibang intensyon. Halimbawa, si Fiona mula sa Demonic Spirit Cult at ang mga disipulo mula sa Snow Dragon Valley. Sinusubukan nilang ilayo si Alex para tulungan silang iwaksi ang mga spell formation sa mga field ng Dao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Buzz, nakapagtataka, isang tao mula sa Rekshasa Temple ang naglabas ng gininto ang liwanag sa buong katawan niya, na nagpakawala ng banal na liwanag. Mabangis niyang binasag ang frost sphere na itinapon ni Alex sa isang kumikinang na kamao. Ang lalaki ay walang iba kundi si Mateo. Sa kanyang mga mata, malamang na hindi malakas ang lakas ni Alex. Kung ikukumpara sa spell formation na naset up niya, katawa-tawa lang siya, lalo na ang mga mahiwagang pag-atake na may mga katangian ng yelo na mahina at hindi nakakapinsala. Nilingan pa niya ang frost arrow at direktang binasag ang frost sphere gamit ang kanyang kamao. Gusto niyang ibagsak si Alex sa isang iglap. Boom! Unang natama ni Mateo ang frost sphere. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nadiskubre niya sa kakilakilabot na sa sandaling sumabog ang frost sphere, ang kakaibang malamig na enerhiya ang bumalot sa kanyang kamao. Hindi lahat ay makatiis sa napakalamig na katangian ng Ice Mother Chaos. Si Julian Forcade, isang kalahating hakbang na immortal, ay dumanas din ng malaking pagkawala noong panahong iyon. Sizzle. Nakarinig si Mateo ng malambot at nagyayelong tunog na nagmumula sa kanyang kamao. Ang napakalamig na yelo ay kumakalat patungo sa kanyang braso. Nararamdaman niya na ang mga buto, meridian, laman, at dugo sa kanyang kamao ay nagyelo hanggang sa mamatay sa isang iglap. Kung hindi dahil sa kanyang suntok,
na siyang pinakamagaling na kasanayan ng Rekshasa Temple na may proteksyon ng gininto ang enerhiya, siya ay nasa yelo sa loob ng 1 segundo. Ano ito? Napaungol si Mateo sa sakit. Mapagpas siya din, agad na nagpa siya ang lalaki. Nagpakawala siya ng isang malawak na gintong liwanag mula sa kanyang kaliwang kamay at direktang nilaslas iyon sa kanyang braso. Poof! Isang kanang braso ang naputol ng ganoon. Sa katunayan, ang kaganapang ito ay mabilis na nangyari sa isang kisap mata. Bago pa malinaw na makita ng mga nanunood ang sitwasyon, nakita nilang pinutol ni Mateo ang kanyang braso. Mateo, anong ginagawa mo? Maging ang mga tao mula sa Rekshasa Temple ay naguguluhan. Nakatitig kay Alex, ang mga mata ni Mateo ay puno ng layuning pumatay. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, lahat, mag-ingat sa kanyang frost spell. Napakalakas nito. Ito ay magiging napakahirap kung hinawakan mo ito. Ang iyong laman at dugo ay agad na magyayelo hanggang sa mamatay. Ano? Ang kanyang frost spell ay maaari pang i-freeze ang Golden Punch. Ang lakas ng taong ito ay higit pa sa aming inaasahan. Ang pinakamataas na lalaking nagngangalang Saffron ay sumigaw ng malamig na tingin, iset up ang Golden Dragon Door Formation. Whoosh! 4 na tao ang nakapalibot kay Alex sa 4 na direksyon. Hinubad ng bawat lalaki ang headscarf sa kanyang ulo. Pagkatapos, 4 na kalbo ang nabunyag. Kumunat ang noo ni Alex. Ngayon lang siya nakakita ng banal na liwanag, ngunit ngayon, nakakita siya ng mga kalbo. Ang mga taong iyon ba ay mga disipulo ng Budismo? Sir, halika na at tingnan mo. Ang iilang mga ito ba ay mga alagad mo o ang mga inapo ng iyong mga alagad? Sigaw ni Alex kay Ancestor Body sa palasyo ng isip. Hindi sumagot si Ancestor Body, ngunit sumagot si Shelly, Emph. Mga alagad ng Budismo, aking asterisk S. Lahat ito ay mga disipulo ng masamang Budismo mula sa Esos. Lahat sila dapat patayin. Hindi mo kailangang maging malambot ang puso. Patayin mo na lang ang mga taong iyon kapag nakatagpo mo sila. Esos, saan ang lugar na iyon? Kabanata 2875. Sasabihin ko ulit sa iyo kapag libre ako mamaya. Kailangan mong mag-ingat sa Golden Dragon Door Formation na ito. Ito ay isa sa 3 mahusay na porma sayon ng labanan sa masamang Budismo ng Esos. Mas mabuting huwag kang maghihigpit ng pag-urong dahil sa iyong kapabayaan. Kasalukuyan, malakas din siyang pinaalalahanan ni Jade, Alex, bilisan mo at umalis ka sa pagkakakulong nila. Malinaw na nakita niya ang battle formation na ito dati. Noon, hindi mabilang na mga eksperto mula sa Flying Eagles ang napatay ng battle formation na ito. Pero hindi umalis si Alex. Nakatingin siya sa mga kalbo. Kakaiba ang hitsura ng mga kalbo na ito, na may kakaibang mga tato sa mga korona ng kanilang mga ulo. Noon nagliwanag ang lahat ng tato. Bukod dito, ang mga malabong multo ay lumitaw sa mga korona ng kanilang mga ulo. Ang mga multo ay binubuo ng isang dragon, isang ahas, isang gintong figure, at isang hubad na babae, bawat isa ay 100 talampakan ang taas. Tapos na. Napalibutan ng Golden Dragon Door Formation ng Rekshasa Temple si Alex Rockefeller. Pipigilan nito ang kanyang cultivation level, aabalahin ang daloy ng kanyang mystical energy at makagambala sa kanyang mental state. Hindi talaga siya makakatakas ngayon. Napakalakas ba nitong Golden Dragon Door Formation? Ano ang mga bagay na lumilitaw sa kanilang mga ulo? Nakakadiri sila. Meron ding nakahubad na babae. Tingnan ang kanyang hitsura at pag-uugali. Masyado siyang slow asterisk tie. Sabi ng isang tao, Shech, babaan mo ang iyong boses. Ito ay mga Rekshasa. Narinig ko na ang mga multo na ito ay may mga tunay na katapat. Sa makatuwid, ang mga katapat ng Rakshasas ay umiiral. Sila ay dapat na makapangyarihang mga nilalang sa isang lugar. Kapag ang porma sayon na ito ay nakapalibot sa isa, ang tanging paraan ay ang makalusot bago makumplito ang mga multo ng Rakshasas. Kung hindi, ang isang immortal monarch ay nasa isang mahigpit na lugar kahit na siya ay dumating. Napakalakas nila. Ang hubad na Rekshasa na iyon ay nagmula sa ulo ni Saffron. Sumigaw siya, atake. Noon sinabi ni Fiona mula sa demonic spirit cult, sandali. Ang mga tao mula sa Rekshasa Temple ay huminto sa kanilang mga aksyon. Kumunat ang noo ni Saffron. Cult Master Fiona, ano ang gusto mo? Gusto kong humingi ng awa sa ngalan ni Alex Rockefeller.
Natigilan ang lahat ng biglang bamuka ang bibig ni Fiona. Naiinip na sinabi ni Mateo, ito ay isang bagay sa pagitan nila ng Rakshasa Temple. Bakit kailangan mo pang makialam sa usapin natin? Ha 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 ha. Tumawa si Fiona. Ito ay dahil nagustuhan ko siya. Gusto ko siyang maging asawa. Sapat na ba ang dahilan na ito? Ang mga salitang iyon ay agad na nagulat sa lahat ng naruroon. Noon ay humakbang paarap ang isa pang babae at sinabing, na-fancy din ako sa kanya. Cult Master Fiona, bakit hindi mo siya ibigay sa akin? Nakatalukbong ang mukha ng nagsasalita habang nakasuot ng snow coat. Ang taong ito ay mula sa Snow Dragon Valley. Nanlamig ang mga mata ni Fiona. Alba, sinusubukan mo bang agawin ang lalaki ko? Ang babae mula sa Snow Dragon Valley, Alba, ay tila sikat na sikat. Siya'y ngumiti. Oo, mahirap humanap ng mabuting tao sa mga araw na ito, at hindi madaling makahanap ng taong gusto ko. May chismis na si Cult Master Fiona ang walang katulad na Demon Master. Magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga demonyong babae sa hinaharap, ngunit ako, si Alba, ay nag-iisa lamang. Bakit hindi mo tinupad ang hiling ko? Lahat ng naruroon ay hindi makapag-react sa sitwasyon. Bakit may babaeng gustong pakasalan si Alex sa laban? Higit pa rito, hindi alintana si Fiona o Alba, sila ang mga nakamamanghang dilag na tinalakay ng may kasiyahan sa 6 na sinaunang sekta. Sila ay niranggo sa 4 na magagaling na dilag. Sa sandaling iyon, maraming lalaki ang nainggit sa swerte ni Alex sa mga babae. Malamig na single ni Fiona. I drop ang aksyon, Alba. Don't think na hindi ko alam na gusto mo siya dahil sa level ng spell formation niya. Umaasa ka bang matutulungan niya ang Snow Dragon Valley na masira ang mga spell formation? Oh, hindi ka ba Cult Master Fiona? Tanong ni Alba. Noon lamang naunawaan ng karamihan ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sa kasalukuyan, kumpleto na ang Golden Dragon Door Formation ng Rakshasa Temple. Ang mga tao mula sa Rakshasa Temple ay hindi interesado sa drama sa pagitan ni Fiona at Alba tungkol sa isang lalaki at direktang naglunsad ng pag-atake. Alex Rockefeller, maaari kitang iligtas kung isusuko mo ang iyong sarili. Huli na para magsisi ka, kung hindi. Eightengal na Saffron. Biglang tumawa si Alex. Paano makakayanan ng isang Dragon Door Formation ang aking Immortal Slaying Formation? Spell Formation, lumabas ka. Kabanata 2876. Nagulat din sina Fiona at Alba. Hindi nila inaasahan na hindi sila papansinin ng Rakshasa, sinasalakay si Alex habang nakikipagtalo sa isa't isa. Tumigil ka, maghintay ka, sabay na nagsalita ang dalawang babae. Gayunpaman, nais ng Rakshasa na isuko ni Alex ang Martello Celia. Imposibleng ibigay ito ni Alex, kaya na-activate niya ang Golden Dragon Door Formation. Ang mga multo ng 4 na Rakshasa ay nagtagpo, na bumubuo ng kakaibang posisyon sa labanan. Sa loob ng warzone na ito, ang mga batas ay muling tinukoy. Nang si Alex ay nasa gitna ng warzone, naramdaman niya ang mga alon ng pressure. Ang kanyang mga kapangyarihan ay pinipigilan ng mga puwersa ng mga batas gayunpaman, si Alex ay hindi ang karaniwang kalaban. Ang pag-alam sa 10-point forbidden spell, na maaaring sakupin ang The Path of God, ang pagbabago ng mga batas ay isang madaling hamon para sa kanya. Habang gumagalaw ang kanyang 3,000 energy core, ang pagsupil sa kanyang kapangyarihan ay agad na nasira. Kasabay nito, pinaghigpitan ng mga batas ang kanyang chi at lakas ng pag-iisip, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi din ito. Alex, ano sa tingin mo? Alam mo na ba ngayon kung gaano kalakas ang Golden Dragon Door Formation ng Rakshasa Temple? Ibigay ang Martello Celia ngayon, o harapin ang kamatayan. Ngumisi si Alex, hindi natitinag. Formation, buhayin. Habang sumisigaw siya, hindi mabilang na mga kislap ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Bukod dito, lumitaw ang isang napakalaking ilusyon ng kalawakan. Ang liwanag na samilaw mula rito ay nakasisilaw, mahiwaga, at walang katapusang malalim. Ang kalawakan ay mukhang umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Nilipol nito ang 4 na multo ng Rakshasa sa isang iglap, pagkatapos ay sumanib sa mga porma sayon na nakapalibot sa Rockefeller Manor, na bumubuo ng isang malaking hadlang. Si Alex ay lihim na naglagay ng isang formation sa paligid ng buong lugar sa loob ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation kani-kanina lang.
Ha? Ano? Anong nangyari? Ang kanyang porma sayon ay dapat na hindi bababa sa 100 metro ang layo mula dito. Paano na rin dito ngayon? Ang mga miyembro ng Rakshasa Temple ay nabigla. Higit sa lahat, ang kanilang sariling porma sayon ay nawasak sa isang kisap mata. Tumingin si Alex sa nagulat na mga lalaki at mamulong sa sarili. Napakasayang gamitin ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation sa mga idiot na ito. Para kang pumatay ng langgam gamit ang bomba. Si Alex ay may ganap na kontrol sa mga bagay sa loob ng porma sayon na ito, kaya hindi niya kailangang ibaba ang kanyang boses. Narinig ng mga miyembro ng Rakshasa Temple ang lahat ng sinabi niya. Natigilan ang ekspresyon ni Saffron habang sumisigaw. Anong sabi mo? Tinawag mo ba ang pormasyong ito? Ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Napakurap si Alex. Oo, ano ang problema? Sigaw ni Saffron. Lagot tayo. Sabi ni Mateo, ano ang kinakatakutan mo, Saffron? Ano ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation? Parang pamilyar. Parang narinig ko na ito dati. Napaungol si Saffron sa sama ng loob. Ang pormasyong ito ay ginamit ng Stormers para talunin ang Undying Clan. Ang sinumang mapatay nito ay magiging mga zombie, at ang kanilang mga kaluluwa ay makukulong sa loob ng porma sayon. Sila ay naging mga makinang pangpatay, hindi na muling magkatawang tao para sa kawalang hanggan. Pumalakpak, laking gulat ni Mateo kaya nahulog siya sa lupa. Ito ay isang piraso ng cake ngayon para kay Alex upang talunin sila. Gayunpaman, ito pa lamang ang simula na hinihintay pa rin ni Alex ang tunay na amo, ang Sect Master ng Returning Sword Sect, o ang Rakshasa Temple na dumating. Whoosh! Sa pag-indayog ng katawan ay lumapit si Alex kay Jade. Nalilito lang siya, hindi maintindihan ang nangyari. Anong meron sa kanila? Tanong niya. Pwede mo lang silang pansinin. Ha? Ano ang ibig sabihin nito? Bigyan sila ng ilang minuto upang mabuhay, at pagkatapos ay magiging katulad nila. Itinuro ni Alex ang ilang dumaan na Returning Sword Sect na lalaki, ang mga taong ito ay naging sakripisyo sa formation. Bahagi na sila ngayon ng formation. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ng mga disipulong iyon ng Returning Sword Sect ang presensya ng mga lalaki mula sa Rakshasa Temple. Sumunod sila na parang mga baliw, para lang patayin ang mga lalaki ng Rakshasa Temple. Bagamat patay na ang kanilang mga katawan, nanatili pa rin nila ang kanilang mga instinct sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, ang mga kalalakihan ng Rakshasa Temple ay nahaharap sa parehong mga pagsupil sa loob ng porma sayon. Kabanata 2877. Halos mawala lahat ng kapangyarihan nila. Maya-maya pa'y maririnig ang masasakit na iyak habang ang bawat isa sa kanilang buhay ay namamatay. Ang pagbuo, ang 4 na lalaki ng Rakshasa Temple ay nakaranas ng parehong kapalaran tulad ng mga disipulo ng Returning Sword Sect. Nang makita ang mga eksperto ng Rakshasa Temple na napakabilis na nalipol, ang mga ekspresyon ni Jade ay naging takot. Tumingin siya kay Alex, napagtanto na ang batang dati niyang nakilala ay naging napakalakas na pag-iral sa loob ng 2 taon. Nakatingala siya ngayon sa kanya at nakaramdam pa siya ng takot sa kanya. Takot ka ba sa akin? Nasabi ni Alex ang iniisip ni Jade at napangiti. Hindi naging madali, alam mo ba? Pinaghirapan ko ang araw na ito. Ngayon, hindi mo na ako mapipilitan. Mariing pinaikit ni Jade ang tenga niya. Palagi akong magiging master mo. Umiiyak si Alex. Ouch, huwag kang makulit. Magiging malumanay ka lang yata sa lalaki mo, ha? Pumunta at kurutin si Xerxes kung mayroon kang lakas ng loob. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Napatingin si Jade sa kanya. Gusto mo bang maging akin? Ako. Gusto mo ba o hindi? Kaya ko ba talaga? Napatingin si Alex sa mukha niya. Unti-unting bumababa ang tingin nito. Hindi may kakailan na nagmistulang inosenteng teenager si Jade pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo, ngunit hubog pa rin ang kanyang katawan. Sa isang nakamamatay na kaakit-akit na figure ng isang Orosa, hindi siya, sa asensya, isang aktwal na dalagita ngunit isang matandang babae. Ang biglaang pag-akit ni Jade ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Alex. Inabot niya ang nanginginig niyang kamay at dahan-daang naglakad patungo sa dibdib niya. Biglang sinaksak ni Jade ang tiyan ni Alex gamit ang kanyang tuhod. Starred ka. Sinubukan mo ba talagang gawin iyon? Sabi ko na nga ba.
Ang iyong isip ay puno lamang ng maruruming bagay. Ang kailangan lang ay isang maliit na pagsubok upang maihayag ang iyong tunay na pagkatao. Hinaplos ni Alex ang kanyang tiyan at sinabing nakadikit ang mga ngipin, Jade Benmore. Sasabihin ko kay Xerxes na niloko mo ako. Pakiusap, sige na. P***esi ka kung hindi. Iyon lang naman ang gusto mo, di ba? Sinusubukan ulit siya. Ikaw yung laging nagseselos. Gusto mong alagaan kanya, pero itinutulak mo siya sa iyong masamang ugali. Baliw ka ba? Deserve mong mapag-isa. Anong sinabi mo? Ahem. Naalala ko lang na kailangan kong alagaan ang mga sugat ni Ins. Bye. Hinawakan siya ni Jade, ngunit agad na nag-teleport si Alex mula sa Rockefeller Manor patungo sa Mount Dragon Tiger, kasama si Jade. Asterisk. Ang insidente ngayon ay tiyak na magiging isang instant hit sa internet. Ang return ng Sword Sect at Rakshasa Temple ay hindi basta-basta hinahayaan ang mga bagay-bagay. Nagkaroon ng mas mahirap na labanan pagkatapos nito. Sa sandaling ito, walang ideya ang mga tao sa labas mismo ng Rockefeller Manor na patay na sina Mateo, Saffron, at ang iba pa sa Rakshasa Temple. Nang i-activate ni Alex ang formation, hindi makita ng mga tagalabas kung ano ang nangyayari sa loob. Lumipas ang 5 minuto, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay 30. Gayunpaman, walang balita. Ang mga tao ay hindi mapakali, umaasang malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Ang ilan ay naghintay pa doon ng 3 oras, ngunit walang lumabas sa manor. Noon lamang sila naniwala na may kakilakilabot na nangyari sa mga miyembro ng Rakshasa Temple. Sa kabilang banda, matagal nang nakarating si Alex sa kwarto ni Ins. Kadalasan, ang mga babae ay medyo madaling kumbansihin. Kapag nakumbinsi sila, mananatili sila sa tabi mo. Not to mention that Alex was very skillful at charming women, walang chance si Ins kundi mahulog sa kanya. Maya-maya, nag-make out na sila. Kasabay nito, mabilis na gumagaling ang kanyang mga ugat nang hindi niya nalalaman. Asterisk. Sa isang kisap mata, isa na namang araw ang lumipas. Pinapagaling pa ni Alex si Ins nang bumukas ang pinto. Mukhang pumasok si Jade. Napasigaw si Ins sa hiya, namumula ang mukha. Medyo nabalisa din si Alex. Halos matamaan siya nito sa pag-iisip. Jade, anong problema mo? Angal niya. Hindi ka pwedeng basta-basta magpapasok ng ganyan kahit na may pagnanasa ka sa mga lalaki. Malungkot ang ekspresyon ni Jade habang sinasabi niya, may nangyaring kakilakilabot. Ang emperador ay kinidnap. Kabanata 2878. Ang emperador ay kinidnap. Natigilan si Alex na parang hindi gumagana ang utak niya. Sino ang kumidnap sa kanya? Para sa anong dahilan? Maaaring ito ang Republika ng May. Matagal nang magkaaway ang Amerika at ang Republika ng May. Sila ay nasa digmaan sa loob ng maraming taon, kahit na sinasabotahe ang isa't isa sa likod ng mga eksena, kaya nahulaan ni Alex na sila iyon. Gayunpaman, umiling si Jade. Hindi sila. Ito ay Rakshasa Temple. Hiniling nila na makipagkita ka sa kanila, o papatayin nila ang Emperor. Ikaw lang ang makakapagligtas sa Emperor ngayon. Sundan mo ako. Mabilis. Habang pinoproseso pa ni Alex ang lahat ng impormasyon, hinawakan siya ni Jade at tinungo ang pinto. Sigaw ni Alex habang mabilis na tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang katawan. Hoy, pakawalan. Hayaan mo muna. *man. Niwala akong damit. Pwede bang maghintay ka na lang sa labas? Nag-aalala si Jade. Ano pa ang hinihintay mo? Ang orasan ay tikang. Parang hindi pa ako nakakita ng nakahubad na lalaki. Bakit? Mayroon ka bang dagdag na paa o ano? Habang nagsasalita siya, sinadya pa niyang hinampas ang kamay ni Alex. Sa gulat niya, napabuntong hininga siya pagkatapos ng isang sulyap. Yung laki. Hindi kaya papatayin yan. Sa pagtingin sa nalaglag na panga ni Jade, naramdaman ni Alex na itulak siya pababa. Awkward siyang umubo at mabilis na nagsuot ng sando. Nasaan sila? Nagpout si Jade, at ibinalik ang atensyon niya sa apurahang bagay. Sabi niya, nasa Terre Mountain sila, sa Fusion Dojo. Nabalitaan ko na naging bawal na lugar ang manor mo sa California. Ang 6 na sinaunang sekta, lahat ng mga cultivator sa eksakto, ay natatakot na lapitan ito ngayon. Natatakot sila na makulong sila sa loob. Maganda yata ang ginawa mo. Bago umalis, pinaalalahanan ni Alex si Ins. Ins,
Magpahinga ka na lang dito ha. Huwag gawin ang iyong chi bago ang iyong espiritual na ugat ay ganap na mabawi. Babalik ako kaagad at ipagpapatuloy ko ang paghilom ng iyong mga sugat. Sumagot si Jade, you call that healing. Gumagawa iyon. Mga kasuklam-suklam na bagay. Sabi ni Alex, nagseselos ka lang. Kung ano man, walang saysay na pag-usapan ang mga ganoong bagay sa isang babaeng tulad mo. Lumabas ng kwarto ang dalawa bago dumaan sa hall. Agad namang lumapit sina Daya, Maya at iba pa. Honey, tulungan din natin. Babayaran ko ang rickshaw sa temple para sa kanilang ginawa. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Kagagaling lang ninyong lahat sa inyong mga sugat. Dapat nagpapahinga ka pa dito. Ako na ang bahala sa rickshaw sa temple. Sinulyapan ni Daya si Jade at sinabing, kung hindi maganda ang takbo ng mga bagay, huwag maging matigas ang ulo at ipagpatuloy ang pag-bulldoze sa iyong paraan. Commander Benmore, naiintindihan ko na sabik kang iligtas ang Emperor, ngunit buhay na tao rin ang asawa ko. Not to mention that his life is much more precious than anyone. Mahalaga ang kanyang buhay pagdating sa Undead Clan at sa buong universe. Sana maintindihan mo iyon. Sa pagitan ng Emperor at Alex, tiyak na nasa panig ni Alex si Daya. Para sa kanya, kahit na ang hindi mabilang na mga emperador ay hindi magiging kasing halaga ng kanyang asawa. Sabi ni Jade, rest assured, we've set up a thorough plan this time. Dinala namin ang lahat ng elite ng Flying Eagles, at gumagamit pa kami ng mga ipinagbabawal na armas. Ipinapangako ko na ibabalik ko siya ng ligtas. Kung hindi, hihingi ako ng tawad sa iyo sa pamamagitan ng pagkugot sa aking sarili. Hindi namin matatanggap iyon. Iniunat ni Daya ang kanyang mga braso para yakapin si Alex at mamulong sa tabi ng kanyang tenga. Honey, ingat ka lang ha. Isipin mo kami bago ka kumilos ng padalos-dalos. Isipin ang mga bata, isipin ang aming anak na babae. Kung mamatay ka, hindi na babalik ang anak natin. Pangako ko sa'yo. Pagkatapos ay hinalikan ni Daya si Alex sa harap ni Jade. Lumapit sina Maya at Waltz para halikan din si Alex. Asterisk. Kasabay nito, may sumabog sa internet. May naglabas ng balita na kinidnap ng rickshaw sa temple ang Emperor, at pupunta si Alex bilang kapalit ng Emperor. Kung hindi niya gagawin, ang Emperador ay papatayin. Galit na galit ang lahat. Ang Emperador ay nagtrabaho ng husto sa lahat ng mga taon na ito upang dalhin ang Amerika sa isang mas mahusay na lugar, na ginagawa itong namumuno muli sa mundo. Ang mga mamamayan nito ay nagtrabaho at namuhay ng payapa, at ang ekonomiya ay bumuti araw-araw. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng Amerika, ang Emperor ay isang hindi maikakailang mahusay na pinuno. Kabanata 2879. Maraming tao ang voluntaryong nagtungo sa Terra Mountain sa pag-asang mailigtas ang Emperador. Habang nagmamadali sina Alex at Jade papunta sa bundok, ipinaliwanag sa kanya ni Jade ang sitwasyon. Ang iyong biyenan, Gilbert, at Xerxes ay parehong papunta rin sa Terra Mountain. 24 sa pinakamahuhusay na manlalaban ng Flying Eagles ay papunta na rin. Naabot na nilang lahat ang immortalization, kaya gumawa sila ng napakalakas na puwersang magkasama. Ililigtas nila ang Emperor kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Ang mga armas na dinala namin sa oras na ito ay pawang mga lihim na armas ng pinakabagong teknolohiya. Kapag nandoon kami, kailangan mo lang maakit ang atensyon ng rickshaw sa temple at gumawa ng pagkakataon para sa amin. Mailigtas natin ang Emperador sa loob ng 30 segundo. Bukod dito, mayroon kaming maaasahang balita na ang target ng rickshaw sa temple sa pagkakataong ito ay ang Martello Celia. Talaga bang inalis mo ang kanilang Martello Celia noong araw na iyon? Tumanggaw si Alex habang nakikinig. Naiintindihan ko. Hindi dapat mahirap gambling sila kahit isang minuto. Sabi ni Jade, hindi ko lang maintindihan kung bakit tila nag-aalala ang rickshaw sa temple kay Martello Celia. Isa lamang itong banal na artifact, ngunit kumikilos sila na parang nawala ang kanilang mga kaluluwa. Hindi mo naiintindihan. Diin si Alex. Ang pagkawala ng banal na artifact sa kanila ay hindi lamang pagkawala ng kanilang mga kaluluwa, ito ay pagkawala ng kanilang mga buhay. Natigilan si Jade. Bakit? Dahil ang Martello Celia ay isang pinakamataas na sandata na may kapangyarihang higpitin ang mga batas.
Napakaraming eksperto sa 6 na sinaunang sekta dahil mayroon silang pinakamataas na sandata na naghihigpit sa mga batas. Kahit na ang espiritual na enerhiya ay mabawi ngayon, sila ay maaapektuhan pa rin ng walang martelo selya. Pipilitin sila ng iba pang 5 sekta o lipulin pa nga. Lalong na curious si Jade matapos marinig ang paliwanag niya. Gusto niyang makita ang maalamat na martilyo na ito. Dahil mahilig siyang mag-share, inabot agad ni Alex sa kanya ang martelo selya. Ang bigat niyan. Hindi inaasahan ni Jade na ganoon kabigat ang martelo selya. Nadulas ito sa kanyang mga kamay at dumapo sa kanyang mga paa. Ang problema, ito ay tumimbang ng 45 tonelada. Kung hindi dahil sa kanyang mataas na antas ng pagtatanim at malakas na katawan, ang kanyang paa ay nadurudge na sana ng martelo selya. Gayunpaman, ito ay isang malakas na hit. Ang kanyang mga buto ay nabali, at ang kanyang paa ay dumudugo. Sa sobrang sakit ay pinagpawisan siya sa sakit. Nagulat si Alex. Mabilis niyang isinangkabi ang martilyo at tiningnan ang sugat ni Jade. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Paano kaya ako? Nabalian ko pa ang ilang buto. I swear papatayin kita. Bakit hindi mo ipinaalala sa akin na ang bagay na ito ay napakabigat? Nalilito ako. Masisira na ang mga ugat ko. Bulong ni Jade, habang naluluha. Noong una ay gusto siya ni Alex na lokohin, ngunit ngayon. Nakonsensya lang siya. Mabilis niyang inilabas ang isang stool mula sa kanyang special ring at tinulungan si Jade na maupo. Huwag kang mag-alala. Mapapagaling ko ang paa mo. Kung nasira ang paa mo, papalitan ko ang paa mo ng akin. Kumunat ang noo ni Jade. Anong kailangan ko sa mabahong paa mo? Mas gusto kong magkaroon ng trotter ng baboy. Naglabas na si Alex ng 36 na dragon bone swords, isang tool para sa acupuncture. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang paa ni Jade, napansin kung paano ito bahagyang na-deform. Nanginginig sa sakit si Jade kahit na hindi siya gumagamit ng anumang puwersa. Tiisin mo ako sandali, medyo masakit. Hinawakan ni Alex ang kanyang paa at mabilis na binasag ang mga buto pabalik sa tamang posisyon. Ang 36 na karayom ng dragon bone ay mabilis na nag-acupuncture sa likod ng kanyang paa. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang palorn sa ilalim ng paa ni Jade at nagpasok ng ilang divine power. Tumingin si Jade kay Alex, abala sa pagpapagaling, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang enerhiya na pumapasok mula sa ilalim ng kanyang paa ay naging komportable sa kanyang pakiramdam. Ang pakiramdam ng palad ni Alex ay nakagambala sa kanyang puso. Damn it, tulaga bang may pagnanasa ako sa mga lalaki? Gayunpaman, hindi napansin ng dalawa na ang dugo mula sa paa ni Jade ay tumulo sa martelo selya, at dahan-dahan itong sinisipsip. Isang mahinang siyam na marka pagkatapos ay lumiwanag. Kabanata 2,900. Nag-concentrate ng husto si Alex para pagalingin ang paa ni Jade. Natatakot siya na kapag napinsala ang kanyang mga ugat sa epekto ng martelo selya, hindi na sila ganap na gumaling. Kung iyon ang kaso, malaki ang epekto nito kay Jade. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng banal na kapangyarihan ng Ultimate Book of Medicine at ng sariling mahusay na kapangyarihan sa pagbawi ni Jade, mabilis na gumaling ang matinding sugat na paa, at ang mga nasirang ugat ay gumaling sa maikling panahon. Jade, tao ka ba talaga? Pinisil ni Alex ang ganap na paggaling ni Jade at, muli, ang magandang paa. Pinaandar niya ang kanyang primordial eye, sinuri ito ng maigi. Napansin niya na maliban sa paghilom ng kanyang mga sugat, ang mga ugat sa kanyang paa ay bahagyang naiiba sa karaniwang tao. Bukod dito, nagkaroon ng malakas na daloy ng kakaibang enerhiya sa loob ng kanyang laman at dugo. Dahil sa lakas na ito, mabilis siyang gumaling. Ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay kasing husay ng katawan ni Alex, na mayroong true martial meru. Sinaman siya ng tingin ni Jade. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako tao? Umiling si Alex. Hindi ako mangangahas. Kaya lang may kakaiba talaga sa katawan mo. Hindi ko ito napansin sa huling pagkakataon na pinagaling ko ang iyong binti, ngunit malinaw kong naramdaman ito sa pagkakataong ito. Ang iyong katawan ay mas mahusay at mas matigas kaysa sa karaniwang tao. May kakaiba dito. Hinawakan ni Alex ang paa niya at tumingin sa kaliwat kanan. Sinipsip pa niya ito sa dulo. Pervert ka ba? Tinadyakan ni Jade ang ilong ni Alex, namumula ang mukha nito. Tama na, maayos na ang paa ko. Kailangan nating pumunta at iligtas ang emperador.
Minasahe ni Alex ang kanyang ilong. Talagang may kakaiba sa katawan mo. Sana masuri ko ito. Si Jade ay mukhang handa na siyang pumatay, kaya nagpasya si Alex na tumahimik at kunin ang martelo Celia. Dahil 45 tonelada ang martilyo, kailangan niyang i-activate ang kanyang chi para maiangat ito. Gayunpaman, ungol ni Alex, para bang ang martilyo ay nakadikit na patay sa lupa, at hindi niya ito maiangat kahit anong mangyari. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit hindi pa rin ito natinag. Maya-maya, pagod na siya na hingal. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiangat ang martilyo. Anong nangyayari? Bakit mas mabigat ang tanggang martilyo na ito? Nagulat si Jade. Nagpapanggap ka ba na hindi mo kayang buhatin? Napakadali mong dinala ngayon. Ang martilyo ay hindi tataba nang wala sa oras, alam mo ba? Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang kanyang kamay at sinubukan ito. Habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa martelo Celia, ang mga mata ni Jade ay kumikislap sa pagkamangha. Naramdaman niya ang koneksyon ng dugo dito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak, itinaas niya ito na may kaso. Tinawian pa niya ito ng ilang beses. Ito ay kasing dali ng paghawak ng kutsilyo sa kusina. Paano mas mabigat? Ito ay mas magaan, okay. Ano? Mas magaan. Sige at subukan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Agad na ibinato ni Jade ang martilyo sa direksyon ni Alex. Inabot ni Alex ang kanyang kamay upang saluhin ito, ngunit isang napakalaking puwersa ang bumulwak patungo sa kanya at muntik na siyang ibagsak sa lupa. Buti na lang at nakatakbo siya ng ilang metro palabas ng daan. Pumalakpak, bumagsak ang martelo Celia sa sahig at nagpakawala ng malakas na kalabog. Ano ang nangyayari? Ang martilyo, tila napakagaan sa iyong mga kamay, ngunit naging napakabigat kapag itinapon sa ibang tao. Natigilan si Alex. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag para sa sitwasyong ito. Ang martelo Celia ay naging personal na sandata ni Jade. Ito ay ang dugo mula sa iyong paa. Tumulo ito sa martilyo, at tinanggap ka nito bilang may-ari nito. Hulaan ni Alex dahil iyon lang ang makatwirang paliwanag. Maaaring ito ay, ngunit ang martilyo ay tiyak na nakapatay ng ibang tao sa Rakshasa Temple. Dapat sanay na itong madikit sa dugo. Dapat matagal na itong may-ari. Nagsuot ng komplikadong ekspresyon si Alex. Siguro, iba ang dugo mo. Ang sa iyo ay ginto. Itinaas muli ni Jade ang martilyo. Hehe, I guess this martilyo is destined to be mine. Tatanggapin ko ito pagkatapos. Salamat, mahal kong disipulo, sa regalo. Gustong umiyak ni Alex. Forget what they doing, keep on doing